Oras na, malugod naming inaanyayahan ang Pangulo na maghugas ng kamay at magretiro sa mundo ng gangster. Labintatlong taon ng pakikipagsapalaran, ngayon ay inilibing na ang lahat ng galit at away. Malayo pa ang landas sa mundo ng gangster. Tapos na ang lahat ng galit. Ete, kung takot ka at mahina, hindi ka dapat bumalik. Kung makikipag-agawan ka sa mana, sana sa susunod mong buhay ay maging leader ka na. Mga kapatid. Sawa na ako sa mundo ng gangster, inumin natin itong baso ng paghihiwalay. Para sa mga kaluluwang na mayapa, para sa mga multong nabubuhay, para sa langit na walang katarungan. Pa sa langit. Pangulo, mag-ingat. Pangulo. Ang panganay na anak ng pamilya Lin, bata pa ay nawalan na ng pag-asa, at tumalon pa sa building. Hindi lang siya ang namatay, may nabalitaan pa na aksidente niyang napatay. Si Gu Qincheng, ang Pangulo ng Shadow Society. Zigu Kincheng. Yung taong kinatatakutan ng lahat. Ang underground empire ng Xia City. Namatay si Gu Qincheng. Mukhang magbabago na ang takbo ng Xia City. Mga kababayan, ngayon ay puno tayo ng pighati. Narito tayo pa sa huling pagpapaalam kay GNG, Lin Xiaolu, ang batang buhay na nawala. Mula ngayon, alikabok na lamang ang lahat. Aray, multo. Nagbalik ang patay, bumangon siya. Diyos ko, bumangon ang patay. Lin Xiaolu, hindi ka patay, nagpapanggap ka lang para takutin kami. Lumabas ka na. Sino si Ling Xiaolu? Ano nangyari sa kanya? Baka nawala ng memorya? Malamang nabagsak ang ulo niya, kawawa naman. Ako. Bakit ganito na ang itsura ko? Ang bata ko pa. Ang ganda ko pa. Lin Xiaolu, saan mo nakuha ang lakas ng loob? Para tumalon at magpakamatay, tapos magpapanggap na multo. Oo ate, natakot kami sa iyo. Ate. Heis, Ikaw ang nagtulak sa akin pababa. Ano ka ba? Itinuring kitang pamilya, pero puro pagsasamantala lang ang nasa isip mo. Ganitong klaseng kasamaan, para iskandalo si Chan AI, hindi totoo yan Ed. Ayaw mong magpakasal sa pamilya ye, pero hindi mo naman kailangang magpakamatay. Huwag mo akong pagbintangan. hindi mo ba kayang pagbigyan ang kapatid mo? Walang pagpapahalaga sa tama at mali. Mga salitang mapagpanggap. Mukhang kayong tatlo ang magiging pamilya ko. Lin Xiaolu, sasabihin ko sa iyo. Ang katawan mo ay binayaran ng pamilya Yi ng 3 bilyon. Kahit ayaw mo, kailangan mong magpakasal. Alisin mo ang maruming kamay mo. Ah, papa. Ete, baka nasiraan na ng ulo yan. Papa. Alam nang may kagagawan kung sino ang nagtulak sa akin pababa. Ah, papa. Ayoko makialam sa mga problema ninyo, pero sinira mo ang plano kong magbagong buhay. Paano natin ito pag-uusapan? Lin Xiaolu, naglakas loob kang manakit. Ngayon, parurusahan kita ayon sa batas ng pamilya. Ipinagbili mo ang anak mo, tapos magpapanggap ka pa bilang ama? Hindi ka karapat-dapat tawaging ama. Walang utang na loob. Lalabanan kita. Huvak. Makinig kayong mabuti, ang Ling Xiaolu na kayang apihin ng kahit sino. Ay patay na. Pamilya ye. Kung sino ang gustong magpakasal, magpakasal siya. Mula ngayon, kung sino man ang magagalit sa akin. Ituturo ko sa kanya kung paano maging tao ulit. Ito pa ba ang etkong? Duwag at mahina? Bakit parang may pinatay ang tingin niya? Kulungin ninyo sila. Takbo na. Nasaan si Ling Xiaolu? Hinatay niya ang presidente namin. Kukunin ko ang buhay niya. Ginto at itim ang suot. Sila ang pinakamalakas na grupo sa ilalim ng lupa ng Xia City. Ang Shadow Society.
Kapag inaway mo ang Shadow Society, papatayin ang buong angkan mo. Siya ang pumatay sa Shadow King. Walang kinalaman kami. Kung gayon, lumayas kayo. Huwag ko nang makita ang mga mukha ninyo. Lumayas. Bilis, umalis na tayo. Mga bata, alam nyo pa palang tumayo para sa akin. Batang babae, pinatay mo ang presidente namin. Malapit ka nang mamatay, wala ka pa ring hiya. Tiedan, paano mo ako kinakausap? Kayong dalawa, hindi niyo pa rin ako nakikilala? Ilang beses ko na bang sinabi ang mga miyembro ng Shadow Society sa labas? Huwag magpapakita ng kuko. Bingi ba kayo? Ang tono ng boses. Parang pamilya. Gusto mo ng sampal? Ito. Ilang beses ko na bang sinabi ang mga miyembro ng Shadow Society? Huwag magpapakita ng kuko sa labas. Bingi ba kayo? Gusto mo ng sampal? Ang galaw, ang tono, ang ritmo, ikaw ba ay? Panggulo. Ang lakas ng loob mo, naniniwala ka bang gaganti ako sa'yo? Shan Pao, noong ikaw ay napaligiran ng wildfire kang 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi ako ang tumanggap ng suntok na ito para sa'yo, hindi lang ito isang peklat ang naging resulta. Shan Pao, mag-ingat. Panggulo. Ikaf talaga. Ang pamilyar na pakiramdam. Ang pamilyar na sampal. Kayong dalawa, bakit kayo nagdadala ng maraming tao at pumasok sa lamayan? Ay, Pangulo, buti na lang buhay ka pa. Ayos na, tigil na, umalis ka. Ay, namiss kita talaga. Mga bro, huwag kayong tumunganga, batiin nyo ang Pangulo. Mabuhay ang Pangulo. Ngayong nandito na ang lahat, tapusin na natin ang seremonya ng pagretiro, inom tayo ng pamamaalam. Ay, Pangulo, wala pa tayong alak. Gatas na lang para sa kalangitan. Ay, P.A. Pangulo. Ito ay. Bakit naging mas bata ka? Ang ganda. Ang ganda. hindi ko rin alam. Pagkagising ko, ganito na ako, pero kung binigyan ako ng langit ng batang katawan na ito, mabubuhay ako muli simula ngayon. Huwag niyo na akong tawaging Pangulo, gusto kong mag-aral sa kolehiyo. Ano? Ikaw talaga. Sayang ang magandang itsura mo simula ngayon. Papatigasin ko ang katawan mo. Yuru, itong quotes ay special kong binili. Para sa pagpasok mo sa eskwela, gusto mo ba? Salamat, ang bait mo talaga. Siyang Master Yi kay Luyuhu. Ang bait talaga, pero ang nobya niyang Master Yi ay si Lin Xiaolu di Ibia Yu. Si Lin Xiaolu, yung matalino pero boring na taga-sipsip. Ayaf ni Young Master Yi. Ah, Ikaf, bumaba ka, gago ka. Di ka marunong tumingin, sinadya mo bang banggain ako? Ah. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Sino ka ba? Sino nagbigay sa'yo ng kapal na mukha? Ang lakas ng loob mong mag-ingay sa harap ng konvoy ko. Umalis ka. Haha. Ay, wala, ako lang nagkamali. Una na tayo, tara na. Presidente, kaya mo bang mag-isa? Presidente, baka naman. Samahan ka namin. Kung sasama kayo, baka isipin ng iba. Pasabugin ang eskwela.
Presidente, pagpasok mo sa eskwela, buong araw. Siguradong magkakayosi crabbing ka. Heto, hawakan mo. Kayong dalawa, dapat magpaka-student kayo. Ano ba yung paninigarilyo nyo? Wala ba kayong disiplina? Paano kayo makakapag-aral niyan? Sige na. Gawin nyo na lang yung mga dapat nyong gawin. Huwag niyong istorbohin ang pag-aaral ko, Alice. Ako. I-check nyo agad kung saan section yung bagong estudyante na pumasok ngayon. Kung makakapalagay ang loko, yung anak ng Shadow Society. Malaki na ang sansa ng pamilya Ye. Tara na. Ziwan, espesyal kong ginawa para sa'yo itong baon. Tikman Montag kung gusto Montag. Salamat pero kumain na ako. At saka sa susunod, huwag mo na akong istorbohin sa pag-aaral ko. Jiming, bakit wala pi azi link siyalu? Dala ng almusal. Gutom na ako. 5 minuto na lang, sigurado ako pagkatapos nun. Tatakbo siya dito pa ang aso. Woof woof. Ha ha ha. Izinin, patahimikin mo siya. At saka wala ka bang pa? Iba pang pinapabili mo ng almusal. Tang Jiwan, ano kaya ang problema Montag? O baka naman, para lang may pagmalaki ka, babae ang inaapi mo. Ulitin Montag yan. Di na kayo kailangan maghintay pa. Hindi na babalik si Lin Xiaolu. Nagalit siya sa Shadow Society. Dapat itapon sa ilog para maging pagkain ng isda. Sino ba sa akin? Zeno, tu? Ang astig. Bagong estudyante ba to? Ikaw ba si Xeolu? Link siyalu, bakit ganyan ka na? Ano? Maganda ba? Ha ha ha. Galing probinsya naging sosyal. Baka naman. Sinadya mo magsuot ng ganyan para mapansin ako? Lin Xiaolu, kahit magsuot ka pa ng mamahalin. Hindi ka piarin papansinin niyang master yi. Tulad mo. Sa club ko, kahit magtimpla ng alak, di ka kwalipikado. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Link Xiaolu. Anong pagpapanggap mo? Nasaan ang almusal ko? Ha? Bitawan Montag. Simula ngayon, resign na ako sa pagpapakain sa aso. Link Xiaolu. Alam ka una. Tiyak nagpuyat ka ngayon. Nakalimutan mong bumili ng almusal para sa akin. Hintayin Montag. Natatandaan mo ba ang parusa kapag nakalimutan ang almusal? Lumuhod ka. Punasan mo ang sapatos ko at... Yuru, punasan Montag ang sapatos. Punasan. Yezimin, tama na yan. Xiaolu, Nakikita mo ba? Aso ko lang siya. Sa akin lang siya umaalog ng buntot. Dapat lumuhod ng 2 tuhod. Ak. Link Xiaolu. Anong ginagawa Montag? Ak. Buhok kao. Ang makeup kao. Gising ka na ba? Kulang pa. Dadagdagan ko pa ng 1 bote. Lin Xiaolu, humingi ka ng tawad kay Yuru ngayon din. Kung hindi, hindi ka makakapasok ngayon. Pwede na ba tayong magklase? Wu, ang lakas ng dating. Ito pa ba ang probinsya ng Lin Xiaolu? Bakit ko naisip na? Parang diyosa si Link siyalu. Nababaliw na ba ako? Xiaolu. Anong nangyari sa'yo? Parang ibang tao ka na. Xiaolu, hindi solusyon ang karahasan. Ganyan ka lang, lalo ka nilang aabusuhin. Eh ano ngayon? Cheng, dapat ba ako maging tulad ng dati? Lumuhod at magmakaawa sa kanila? Pwede mong sabihin sa guro. O ako ang magpoprotekta sa'yo. Maliit na libro, ang guro ay para turuan ka mag-aral. Ang logic ng mabuting estudyante tulad mo ay hindi kayang protektahan ang babae. Xiaolu, dati hindi ka ganyan. Klase. Midterm exam ngayon, 2 oras ang exam. Pwede na magpasa ng maaga ng kalahating oras. Ziwan. Tulungan mo ang mga kaklase sa pagbibigay ng papel. Xiaolu, ikaw ang top isa sa buong paaralan nitong semester.
Ngayon, hindi ako matatalo sa'yo. Ako, top isa sa buong paaralan? Alam ko ang bawat salita, pero bakit hindi ko maintindihan kapag pinagsama? Kahit isang tanong ay hindi ko masagot, nakakahiya talaga. Kailangan kong humanap ng maaasahang gabay. Diyos Guan, nakuha ko na. Diyos Guan, ako po ay bagong salta sa paaralang ito. Hindi ko po alam ang mga patakaran sa eksamin, pakitulungan ninyo po ako. Bigyan ninyo po ako ng pangitain upang malaman ang tamang landas. Tingnan ninyo, ano ba ang ginagawa ni Lin Xiaolu? Si Lin Xiaolu ay sumusulit. Laging top isa sa buong baitang. Siguradong sekreto niya ito. Panghuling sandata, subukan din natin. Halika, halika. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Parang ibang tao na siya. Tingnan mo, siya ang top student. Siguro madali lang para sa kanya ang test paper. Masyadong madali. Iyan ang kumpiyansa ng isang top student, tahimik. Bawal magsalita. 30 minuto na lang ang natitira sa eksamin. Pwedeng isubmit ng maaga kapag tapos na. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking panghuling sandata. 3 mahaba at 1 maikli, piliin ang maikli. Tatlong mahaba at 1 maikli, ito ang pipiliin. Tapos na ako. Hindi ka? Hindi pa ako nakakalahati. Tignan ko. Iyan ang tinatawag na top student. Ang galing talaga. Ang cool. Lin Xiaolu. Medyo interessante ka talaga. Ngumiti si Ziming sa babaeng iyon. Ano ba ang special sa magaling mag-aral? Isang mahinang katawan sa E-class. Tignan natin kung paano kita lalaruin. Ma'am, parang nakalimutan kong ilagay ang pangalan ko. Kunin mo at isulat mo agad. Lin Xiaolu, Walang Zebi ang buhay Montag. Ang scholarship sa midterm exam ay akin. At sa mata ng ating mga magulang, mawawalan ka na ng halaga. Nahanap na ba ninyo? Kaninang umaga, anong section ang bagong estudyante? Inanong ko na, walang bagong estudyante ngayon. At dati pa siyang estudyante dito sa paaralang ito. May narinig ako, parang dati na siyang pumasok sa ating section. Zilit Aralan, ano? Baka may anak ng Shadow Society sa ating section. Maghanap pa kayo, Sige. Tingnan ninyo si Lin Xiaolu. Ano ba ang ginagawa niya? Baka nasasapian siya. Hindi ko alam. Huwag na nating intindihin. Maglaro na lang tayo. Bata pa naman, pero ang katawan ay parang. Kalawang na itak, kailangang mag-exercise ng husto. AME, nagpapanggap ka lang. Bagong paraan para akitin si Young Mastery. Tang Ziyuan, Yes Yiming, kayong dalawa, tulungan nyo. Kuhatin ninyo yung bagong tempered do hindi school. Yung iba. Maggrupo-grupo para sa sandbag throwing drill. Lin Xiaolu, mukhang boret ka mag-isa. Samahan mo na lang kami sa sandbag. Xiaolu, huwag mong pakinggan. Alam ko ang balak niyo. Ano ba gusto niyo? Fang Ziyuan, Kung gusto mong palampasin ko si Lin Xiaolu, pwede rin. Basta tutulungan mo ako mag-review mamayang gabi. Hindi ko siya gagambalain. Ano ba yan? Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Sakto, gusto ko rin maglaro ng sandbag.
Xiaolu, mga varsity athletes sila. Naalala mo ba ang nangyari noong nakaraan? Talaga? Sakto, magaling din ako sa sports. Naku, ang yabang mo ah. Pero Sigsh, pag naglaro tayo ng sandbag, hindi maiwasan ang konting sugat. Kung sino man ang unang magreklamo sa principal, ay isang duwag. CJ, pero tingnan ko kayo, mga prinsesa. Kapag natalo kayo, huwag kayong iiyak ha. Oy, Link Xiaolu, ang tapang Montag ah. Makikipagsabayan sa mga eksperto. Gusto mo bang mamatay? Baka dapat sabihin na lang natin sa principal. Baka kasi. Nga. Euro, konting biro lang, huwag naman sanang may masaktan. Hindi ako alis. Mga ka sa akin. Xiaolu, Limin, nag-alala ka ba sa kanya? Link Xiaolu. Ayokong gawin ito, pero pinilit mo ako. Link Xiaolu. Ang liit naman nito, walang kwenta. Mas mabuti pa. Ito na lang ang gamitin natin. Hindi buhangin ang laman nito, kundi maliliit na bato. Link Xiaolu. Maganda ka na, masisira ang mukha mo. Tigil na ang daldal. Simulan na natin. Ano ba ang balak ninyo? Hala. Link Xiaolu, kumbuzat ka na pala. Hindi kita nataman. Link Xiaolu. Ikaw ang nagsabing gusto mong maglaro. Huwag kang mag-back out. Bilisan natin. Dapat nating hayaan si Xiaolu na mag-enjoy ng husto. Tingnan mo, halos naabot na siya. Tingnan mo siya, gustong patayin siya. Xiaolu, salamat sa pagsagip mo sa akin. Ayoko na. Kayo rin, huwag na kayong maglaro. Ngayon, kailangan kong... Ang buhay ay puno ng hindi inaasahan. Sino ang mag-akalang ang makapangyarihang Shadow King ay magiging isang kite na babae? Ganito lang kaliit? Haha, eksakto ang tipo KO. Mas mabuti pang palitan mo ang iyong panlasa. Kapag nagalit ang presidente, tiyak na mawawala ang ating buhay. Hindi maganda, nasa panganib ang presidente. Mga walang utak, naglakas loob ang salakayin ang presidente. Lahat ng nasa East District 4, magtipon. Iligtas ang presidente. Gusto niyong mamatay? Bilis, umalis na tayo. Lin Xiaolu, bakit ka nagtatago? Kanina pa ang tapang mo, ngayon puro salita lang pala. Akala ko ba gusto niyo akong patayin? Siempre. Salo. Nagdugo siya, may dugo. Nagdugo siya, huwag na kayong maglaro. Sobra na ito. Lin Xiaolu, ikaw ang nagmakaawa kanina na maglaro. Ngayon ikaw ang sumisira ng saya. Nakakainis, magtago ka na lang. Tulad ng iyong duwag na ina. Bukod sa pag-akit sa mga lalaki, wala kang ibang alam kundi ang magtago. Parang ipis. Ang iyong ina, isang babaeng mahilig umakit ng lalaki. Karapat dapat lang na maikli ang buhay. Tawag diyan, mababa ang kalidad ng buhay. Lin Xiaolu, ikaw ay isang malas. Namatay ang iyong ina dahil sa iyo, at sa hinaharap, mas marami ka pang papatayin. Tulad niya, isang malas na bituin. Sinumang lumapit sa kanya ay magiging sawi. Lahat ng kaklase mong nakipaglaro sa iyo, walang naging maganda ang kinahinatnan. Tulad ng iyong ina, ikaw ay isang malas. Mula ngayon, huwag kang magsasalita ng kahit ano tungkol sa aking ina. Mulan gayon. Ako si Gu Qincheng, magtatayo ng sariling bahay. At maghihiwalay na tayo. Nakatama ako. Link Xiaolu, bakit hindi ka umiwas? Wala ka na bang lakas? Masakit ito sa susunod. Ano? Tapos ka na bang magsalita? Tapos na. Ako naman. Fang Ziyuan, kaya mo takya? Kaya mo bang iangat ng kaunti? Bakit ang bigat ito? Siyempre mabigat. Ito ay pinto ng finance office, pangseguridad sa pera. Talagang mabigat. Xiaolu. Kumusta ka? Ano? Ang mukha Montag. Yung lumipat kanina, bombabi ayon? Ang galing ng ball control, ang trajectory, ang galing talaga.
Sa bilis ng reaksyon nyo, nagmamagaling pa kayo. Kung ang sandbag ko ay lumihis pa ng 1 sentimetro, wala na kayong ilong, pasalamat kayo at hinayaan ko kayo. Link Xiaolu, para lang makansin mo ako. Nag-aral ka pa ng sandbag, pa sa araw na ito. Matagal ka rin nag-practice, no? Ziming, ang sakit. Huwag mo siyang patawarin. Yuru, huwag kang mag-alala, ipagwawagi ko ito para sa iyo. Mga tao, hawakan niyo siya, sampalin niyo hanggang mamaga ang mukha niya. Tigil na kayo, klase pa ito. Xiaolu, umalis ka muna. Umalis ka dyan, nakakaistorbo ka. Halika, Gusto mong mamatay? Sige, atake. Wow, Hinayaan mo akong mapahiya? nakita mo. Ito ang tamang paraan para solusyonan ang problema. Ito pa ba ang Xiaolu na kilala ko? Ano ba ginagawa ninyo? Nako, baka ma-expel ako. Principal, Lin Xiaolu. Kanina lang niya kami sinampalan ng sandbag. Tingnan mo, Principal. Nasugatan niya ang mga mukha namin. Lin Xiaolu, ikaw ang gumawa nito. Kung dahil dito ma-expel ako sa school, wala na ang pangarap ko sa college. Ako si Gukin Cheng, ang naging Shadow King. Hindi lang dahil sa pagiging brutal. Principal, dumating ka na rin. Xiaolu, huwag kang umiyak muna. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Yuru, alam kong hindi maganda ang performance ko sa C. Hindi ko kayang sumabay sa inyo, pero hindi mo dapat ako pilitin na makipaglaro sa iyo. Sinabi ko na. Natatakot ako, hindi ko kaya. Principal, tingnan mo, nagdugo na ako. Hindi, ika. Alam ko, hindi ko dapat tinanggihan ang kabutihan mo. Humihingi ako ng tawad. Pasensya na, huwag ka nang magalit. Principal, ako. Luyuru, magaling ka SAPE. Dapat tulungan mo ang mga kaklase mo. Hindi yung inaapi mo sila. Hindi ang principal, ako ang biktima. Siya. At si Tianay, alam kong hindi dapat ilabas ang kahihiyan ng pamilya. Pero wala na talaga akong mapupuntahan mula nang ang nanay mo. Gumamit ng masamang paraan para magbuntis sa'yo, sa pamilyang ito. Lalo akong nawala ng pwesto mula pagkabata. Ikaw ang laging may magandang pagkain at gamit, hindi kita kinukumpetensya. Pero sa eskwela, ikaw pa rin ang nanguna sa pag-iwas sa akin, principal. Hindi ako humihingi ng iba, gusto ko lang mag-aral ng maayos. Sana hayaan mo silang bigyan ako ng pagkakataon. May kasalanan ba ang pagiging masipag at determinado? Tumahimik ka, ang nanay mo talaga. Ang walang kakayahang panatilihin ang asawa. Ikaw, masamang swerte na pumatay sa sariling ina. Anong karapatan mo para agawin ang mga gamit ko? Ano? Si Linsian Egay pala ang anak ni Kangkang. Isang anak ni Kangkang, ang lakas ng loob magmalaki. Grabe naman. Mukhang tulad ng nanay niya, hindi rin maganda ang ugali. Xiaolu, ang dami ng pinagdaanan mula pagkabata. Mukhang hindi na dapat siya masyadong pahirapan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ako lang ang tunay na anak ng pamilya Lin. Principal, huwag kang maniwala sa kanya. Nag-arte lang siya, kanina mo sinabing. Maagang namatay ang nanay ni Xiaolu, narinig namin lahat. Narinig namin, sinabi mong masamang tadhana si Xiaolu. Ang sama ng mga sinabi mo, Lintianay. Sa eskwela ka pa nagmura ng magulang ng kaklase. Napakasamang ugali yan. Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng eskwela? Principal, huwag kang magpaloko. Hindi siya ganyan kanina. Lin Xiaolu ay isang magaling na estudyante. Dapat kayong mag-aral. Sa kanya imbes na sirain siya. Dapat seryosohin ito, kayo. At si Luyuru, tawagin ang magulang mo. Pumunta sa opisina ko. Sige Xiaolu, nandito ang principal. Hindi nila kayang. Zaktan ka. Principal, siya ang unang nanakit sa amin. Principal, may sugat na kami bea. Ang gumawa sa sarili namin? Ay si Lin Xiaolu ang gumawa. Ayong una ang nanakit, nagtatanggol lang siya. Aya nangyari yon. Ziming, nahihilo ako. Lin Xiaolu, magsori ka. Kay Yuron gayon din. Siya ang nanakit, bakit ako ang magsusori? Lin Xiaolu, huwag mong isipin na mayroon ka. Na principal na sumasalo sa'yo, makakaligtas ka na. Pupunta na ang tatay ko, isang salita lang niya. Mapapaalis ka na agad sa eskwelang ito, tatanggalin. Sino ba ang tatay mo? Gen AI, anong nangyari sa mukha mo? Nanay, si ate ang sumuntok sa akin. Ang Shadow Society, hindi pala siya pinatay. Lin Xiaolu, ang lakas ng loob mong saktan si Gen AI. Ako, hindi kita patatawarin.
Bakit ang bilis? Tatay. Nagkagulo na naman. Bala. Hala. Ang tatay ni Yeshiming, si Chairman ni pala. Hailong. Kaya pala ang lakas ng loob nitong bata sa eskwela. Malas talaga si Lin Xiaolun gayon. Lin Xiaolu, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Magsosari ka ba o hindi? Chairman Ye, hindi ko akalain na nandito rin ang anak mo sa eskwela namin. Kaunting away lang ng mga estudyante, walang problema. Lin Xiaolu, nasaktan na sila. Mag, sorry ka na. Hindi, Lolo. Principal, sila ang unang nang api sa akin. Bakit ako ang magsusorry? Lin Xiaolu, kung gusto mo makuha ang atensyon ko, dapat tingnan mo muna ang sitwasyon. Kung hindi ka magpapakumbaba, maalis ka sa eskwela. Sige. Akala Montag hindi ka o kaya? Huwag kang magsisisi. Tatay, ngayong araw. Nakita ko mismong si Lin Xiaolu ang gumamit ng sandbag. Suntukin si Wu at ayaf pang aminin. Pwede mo na siyang paalisin ngayon din. Dati, isa siyang mahinang babae. Ngayon, ibang-iba ang dating niya. Xiaolu ang away ng mga bata, hindi dapat ako makialam. Pero may batas ang pamilya, may regulasyon ang eskwela. Ikaw ang magiging manugang ng pamilya Ye, dapat sumunod ka. Gawin mo ang sinabi ni Ziming. Ngayon, tapusin na natin ito. Gusto kong lumuhod ka sa harap ko at hayaang sampalin kita ng 10 bises. Ikaf. Principal Zhou. Dito bago ninyo pilitin si Xiaolu na mag-sorry. Hindi ba dapat alamin muna ang totoong nangyari? Na-record na ng CCA sa palaruan ng lahat. Pang Ziyuan, ang scholarship mo bawat taon ay ako ang nakaproba. Maganda ang hinaharap mo. Huwag mong isakripisyo ang kinabukasan mo. Dahil lang sa isang babae. Tito Yi. Si Xiaolu ay palaging inaapi sa paralan. Ni Zainin. At inihuling pa siyang katulong, nakita na ito ng buong klase. Dahil lang sa sumagot siya sa inyo ngayon, ay bigla na lang niyo siya pinagalitan ng walang dahilan. Bilang chairman, hindi ba kayo nahihiyang pagtawanan ng iba? Ziyuan, wala kang karapatang magsalita dito. Lumabas ka. Principal, ano ba ang ating school motto? Kabutihan, pagkakaibigan. At mabuting asal. Karapat-dapat ba kayo sa mga salitang ito? Ikaf. Tama na Fang Zayuan, huwag ka nang magpakabayani, sapat na yan. Lumabas ka na. Xiaolu, kahit lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad, hindi ka naman niya patatawarin agad. Lumuhod. Ang pamilya Ye. Sino ba sila? Ito. Ang pagkakaupo, ang aura, hindi ito mukhang peke. Principal Zhu. Chairman Ye, taos puso kaming humihingi ng paumanhin, kulang ang aming disiplina. Nagdala pa kami ng abala sa inyo, ahahaha. Lin Xiaolu, tumayo ka. Chairman Ye, humingi na ng tawad ang magulang na ito. Hindi ba sapat na ang paghingi ng tawad ng magulang? May ganitong uri ba ng estudyante sa paaralan natin na walang disiplina? Chairman Ye, pakiusap huwag kayong magalit. Paparusahan na namin siya. Nababaliw ka ba? Tumayo kat lumuhod agad. Hindi naman kasalanan ni Xiaolu, bakit siya ang magsusorry? Fang Ziyuan, wala kang kinalaman. Sa bagay na ito, tumahimik ka na lang. Principal, Lin Xiaolu, wala ka bang modo bilang estudyante? Tumayo ka. Bilang isang estudyante, ang tanging pagpipilian ko ngayon ay lumuhod at humingi ng tawad o matanggal sa paaralan. Kung pareho namang mali, bakit hindi ko na lang? Paupuin ng maayos ang sarili ko. Lin Xiaolu, napakawalang muwang mo, si Chairman Ye, ay ang pinakamayaman sa Jiacheng. Oh, Alam mo ba na ang sandigan ng pamilya, Yi ay ang Shadow Society ng Jiacheng? Vice President Wang Taishan. oh, Si Wang Tishan ay kanang kamay. Ni Shadow King Gu Qinsheng. Kung ininsulto mo ang tatay ko, ininsulto mo ang buong Shadow Society. Wang Taishan, Shadow Society. Ano naman kung ininsulto ko? Walang disiplina, walang pakundangan, ganito ba kayo magpalaki sa pamilya Lin? Ganito ang anak, tila wala ng saysay ang kasal natin. Huwag naman, Bossy. Xiaolu. Nahulog si Xiaolu noong nakaraang araw at nasaktan ang ulo niya. Huwag mo siyang pansinin, kami na ang bahala sa kanya. Kausapin natin siya. Lin Xiaolu, gusto mo bang mawala ang pamilya natin? Mag, sorry ka na. Nung ako'y inaapi, wala man lang kayong nagawa. Ngayon, kasama pa kayo ng iba para pilitin akong lumuhod. Talagang napakabuti ninyong pamilya. Ikaf. Lin Xiaolu, vala ka ng lunas. Ayaw mong mag-sorry, maniwala ka. Gayon din, papatayin kita. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya?
Itim na damit, gintong linya. Zivang Tischen et Meng Lai NG Shadow Society. Ang dalawang ito ay bihira lumabas. Kapag lumitaw sila, magkakaroon ng malaking pagbabago sa buong Chia City. Bakit bigla silang lumitaw dito? Chairman Wang, anong dahilan ng inyong pagdating? May balita kaming may nang-api sa aming prinsesa ng Shadow Society. May lakas ng loob kayong galawin ang aming prinsesa. Gusto nyo bang mamatay? Ang prinsesa ng Shadow Society. Narito pala sa paaralang ito. Sino ang prinsesa nila? Ang swerte naman. Ang tanging may koneksyon sa Shadow Society dito ay ang pamilya Ye at ang pinakamalapit na babae sa kanila. Aizi Lu Yuru. Si Lu Yuru pala ang prinsesa ng Shadow Society. Mukhang malalim ang relasyon ng pamilya Yi sa Shadow Society. Chairman Wang, magkasama na sila Yuru at ang aking anak noong bata pa. Hindi ko alam na siya ang inyong prinsesa. Huwag kayong mag-alala. Alagaan namin si Miss Yuru ng mabuti. Hindi namin siya pababayaan. Ano ba yan? Chairman Wang, tamang-tama ang pagdating ninyo. Mayroon kaming isang bastos at walang modo dito. Laging inaapi sina Yuro at Ziming. Walang respeto sa matatanda. At sumasagot sa mga nakatanda. Palang tako. Hindi totoo yan. Si Izaining. At Lu Yuru ang laging nang-aapi kay Xiaolu. Lin Xiaolu, ang iyong ginawa ngayon ay talagang nakakabilib, ngunit sumobra ka na. Nabigla mo ang Shadow Society. Hindi kita kayang protektahan. Shadow Society. Mabuti na lang. May tanong din ako sa kanila. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Matigas pa rin ang ulo mo. Mga magulang at kapatid. Nagalit ang prinsesa ng Shadow Society. Ano na ang gagawin ng pamilya natin? Hindi ba't magiging malas? Lin Xiaolu, ang Kute Montag. Hindi pa humihingi ng tawad kay Chairman Wang at sa pamilya Yi. Gusto mo bang makita ang aming pamilya linalipulin ng Shadow Society? Bago ka masyahan, Matagal na akong naghiwalay sa inyong pamilya, Lin. Sino ang kasama ninyong pamilya? Ikaw, kung alam ko lang na hindi ka mapapalaki. Hindi dapat kita kinuha mula sa probinsya, et Gusto mo bang itulak ang pamilya Lin sa bangin bago ka masyahan? Ang nagtulak sa pamilya Lin sa kamatayan ay kayong mga cute. Hoy, ikaf na walang pusong Kute. Tingnan mo, papatayin kita. Hinahamon mo ang aming yung ladi. Matanda kang cute. Ayaw mo na bang mabuhay? Lahat. Magpakumbaba sa iyong ladi. Malaki. Ang young lady in Shadow Society. Si Lin Xiaolu pala. Yumuyukod ang chairman sa iyong ladi. Hindi ba't baliktad ito? Zia. Mukhang iginagalang nila si Lin Xiaolu. Ito ba ang paraan ng pinakamataas na kapangyarihan na pagmamahal sa anak? Chairman Wang, nakakamali ba kayo? Paano naging yung ladi ninyo ang cute na si Lin Xiaolu? Anong klaseng kute ka? Nagkakalat ka ng kawalang galang sa iyong ladi. Huwag kang magsalita ng walang galang sa iyong ladi. Hindi, bulag ako. Huminahon ka, Chairman Wang. Pareho lang itong hindi pagkakaunawaan. Huwag mong isipin ang mga maliliit na tao. Huwag mo kaming isipin. Hindi pagkakaunawaan. Sa tingin ko, natatakot ka sa kapangyarihan ng Shadow Society. Paano? Kung ako ay isang ordinaryong tao na walang background, maaari mo ba akong apihin ng basta-basta? Xiaolu, kalimutan na natin ang nakaraan. Sa tingin ko, karapat dapat ka na sa akin ngayon, isinasaalang-alang ko. Ang mukha ni Chairman Wang, bibigyan kita ng pagkakataon na pakasalan ako. Basta't magpakita ka na mabuti, ang aming pamilya Ye. Hindi ka namin pababayaan. Akala mo ba gusto ko ang iyong walang kwentang kasunduan? Ang mga basura tulad mo na akala mo'y magaling. Hindi mo karapat-dapat na masuot ang sapatos ko. Ikaw, kit ka, gusto mong patayin ang pamilya Ye. Lumuhod ka, humingi ng tawad kay Miss Lin. Ayoko. Lumuhod. Xiaolu, sabihin Montag. Tinanggap ka ni Chairman, Wang bilang iyong ladi. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Masaya kami para sa iyo. Uunga, Xiaolu, pamilya tayo. Kailan ka ba may oras? Pwede bang dalhin ang dalawang presidente para kumain sa bahay? Matagal na akong naghiwalay sa pamilya ninyong Lin. Sino ang pamilya ninyo? Heto ka na naman, nakagalit. Pero tayo ay magkadugo, magkakapatid. Kahit basagin ang buto, hindi pa rin maghihiwalay ang ugat. Yung mga sinabi namin noon, galit lang yun. Huwag mo sanang isipin ng masama. Kanina pinilit mo akong lumuhod at humingi ng tawad, ngayon nagradrama ka na naman. Tungkol sa magkadugo, sayang at hindi kayo binigyan ng Oscar para sa Best Actor. Ang laki ng sayang.
Ete, nag-alala lang sina mama at papa. Bakit ka ganyan? At ikaw, mga tulad mong plastic, marami na akong nakilala. Kung maglalaro ka pa ng mind game sa harap ko, pag nagkita tayo ulit, sasampalin kita. Ikaf. Alis na tayo. Dismiss. Bakit nakatingin pa rin si Ziming sa kanya? Lin Xiaoliu, hintayin Emma. Bibigyan kita ng leksyon. Si Wang Tishan ay kilala sa Shadow Society bilang Valang Ava. Bakit nila biglang tinanggat si Xiao Lu bilang yung mistress? Ang weird nito. Papa, sisiguraduhin kong malaman ang totoo. Uminom muna kayo ng tsaa para kumalma. Ang pait at asim naman nito. Ano ba ito? 5. Iba talaga ang lasa ng sa ngayon. Paano mo ito ginawa? Noong nandito pa ang iyong mistress, siya ang naghahanda. Nang sa tuwing umaga at gabi, alam niyang hindi ka makatulog ng maayos. Kaya naglalagay siya ng longan at honey para makarelats at kumalma. Ginaya ko ang paraan niya, pero hindi ko magaya ang lasa ng tsaa niya. Papa, uminom ka ng tsaa. Linisin Montag. Ano Tingin Mo. Bilisan Montag. Lakasan Montag. Gutom KBA. Dahan-dahan, ang bilis mo. Pisilin Montag. Hoy, Van Kin, kung si Xiao Lu ang magiging young mistress NG Shadow Society. Maasahan natin siya para sa pamilya nating Lin. Makakapit tayo sa malaking puno ng Shadow Society. Ha ha ha. Uunga, bakit hindi ka unay Zipion? Sa ganitong koneksyon, sino pa ang maglalakas loob na hamakin ang pamilya nating Lin? Pero babalik pa kaya siya? Ay. Ang dugo ni Xiao Lu ay dugo ng pamilya Lin. Hindi niya matatanggi ang ugnayang ito, Tianay. Tawagin mo ang ate mo, sabihin mo na miss na siya ni mama at papa. Papawiin siya. Hindi papa, ayaf ka o. Galit na galit ang ate ko, papaluin niya ako. Tiyanay, ito ay tungkol sa kinabukasan ng pamilya natin. Kapatid ka niya, hindi ka naman niya talaga papaluin. Makinig ka, bilisan Montag. Sige na, bilis. Ano? Presidente, saan ka pupunta? Naiinip ako sa school, lumabas lang para huminga. Bakit? Naku, bumalik ka na. Gabi na, mag-isa ka sa labas. Delikado. Noong araw, nag-iisa ako sa kalye, walang dala-dala. Napatumba ko ang 10 tao, hindi mo pa alam kung nasaan ka. Nagtutulo ang sipon mo, ngayon ako pa ang inaalala mo. Pero babae ka na ngayon. Sige, bababa na ako. Ang daldal mo. Lin Xiaolu. Luyuru. Ano na naman ang gusto mo? Anong karapatan mong mangakit kay Ziming? Dinala mo ang ganito karaming tao para harangin ako, para lang sa kanya? Huwag kang mag-alala. Walang interes sa akin ang taong yun. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Paano mo nasabi yun kay Ziming? Walang ibang tao dito. Tingnan natin ang gagawin mo ngayon. Zugot. Nakagalit mo ang hindi dapat mong galitin. Maghintay ka sa iyong kamatayan. Ito lang. Ganito lang ang kalidad ng mga taong dinala mo. Anong ginagawa ninyo? Hulihin siya. Tumayo ka. Naku, bakit wala akong lakas? Wala ka ng lakas. Ano? HMP. Hawak ninyo ang amin yung miss. Gusto ninyong mamatay? Itim na damit, gintong linya. Sila ay mga miyembro ng Shadow Society. Kuya, pakiusap, kahabagan ninyo kami. Hindi namin alam na siya ang yung miss ninyo. Siya ang nagbayad sa amin para dito. Hindi ako. Honey, hindi ba sapat ang leksyon sa inyo kanina sa school? Tama na, takutin mo lang, huwag nang sayangin ang lakas. Kung gagalitin mo uli siya, sisirain ko ang mukha mo.
Umalis ka. Umalis ka na. Presidente, okay ka lang, BA? Okay lang, pero ang hina ng katawan ko. Kailangan kong mag-ehersisyo. Presidente, susundin namin ang sinasabi mo. Oo. Presidente, sa tingin mo ba ayos ito? Siyempre, kayong dalawa sumunod sa akin. Sabi ko, start. Start mo na ang motor, pasulong. Siege. Tatlo, dalawa, isa, start. Tuloy ang pagbilis. Ay full throttle mo, huwag titigil. Lin Xiaolu. Tigil. Presidente Wang, ano ba tong ginagawa ninyo? Nagbibiro lang kami. Grabe naman ang biro ninyo. Oh, hindi ba't sila ay nag-recruit sa'yo bilang prinsesa ng Shadow Society? Sa halip, ginagamit lang ang pangalan ng prinsesa para lokohin ka. Makinig, Presidente ko. Hindi, nagkakamali ka. Kami ay Ayos. Haha. Alam ka una. Lin Xiaolu, yung tulat Montag. Isang simpleng at tilatang kite. Paano ka magiging ang prinsesa ng Shadow Society? Lin Xiaolu. Karapat dapat ka. Ano ba talaga ang pakay mo? Akala ka o kaya Montag. Takasan ang kapalaran, pero hindi pala. Presidente Wang, pack yours up. Sa tulad ni Lin Xiaolu na cute, dapat ubusin ng todo, huwag mong bigyan ng madaling kamatayan, para hindi siya makatakas. Haha, magandang araw ngayon. Hoy, Presidente, may tupak BA, Tom babay na. Tu, ako na ang bahala sa kanya. Huwag na, nakakatuwa naman tong clone na to. Hindi Wang Tishan. Pwede bang patayin mo na iyang kantang yan? Nakakahiya. Tama. Siege, Presidente. Hindi BA, yan ang theme song ng Shadow Society? Pag tumugtog yan, magkakatipon ang mga bro. Ding, ding, ding. Pero ngayon, ang presidente ay isang sophomore na babae. Walang babaeng gumagamit ng ganitong musika bilang BGM. Dapat kahit papaano ay Angels, Wings. Tigil na, mas malala ka pa. Nasaan ang chocolate? Umalis na. Palam, Presidente. Ang trauma ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa ugali. Kaya pala ibang-iba na si Xiaolu ngayon. Kung hindi agapan, pwedeng mauwi sa schizophrenia. Hindi pwedeng hayaan na ma-stress ulit si Xiaolu. Kagabi, nakita ka mismo. Sisulat ng mga Society. Sa motorsiklo at hinihila habang tumatakbo. Ang pangulo nila, parang kutsilyong pumuputol ng karne, gustong pahirapan siya. Gamit ang pangalan niyang Binibini. Wala nang pag-asa si Lin Xiaolu ngayon. Ziming, kailangan nating magmadali, bago pa siya mamatay. Para magamit pa ang huling halaga niya. Siming, nakalala ka ba kay Lin Xiaolu? Ako? Paano ako mag-alala sa kite na yun? Pagpasok niya ngayon, titingnan ko kung paano ko siya ayusin. Yezimin, laban tayo. Kung ako ang manalo, hindi na ninyo pwedeng apihin si Xiaolu. Pang Shiwan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Para kay Lin Xiaolu. Lalaban ka sa basketball pro na siyang Master Yi. Gusto mong Magic Knight in Shining Armor? Tignan Montag nga ang sarili Montag. Kaya Montag ba? Sigs, gusto mong mamatay? Pagbibigyan kita. Ganda. Ikaf, HMP. Naghanap ka lang ng kahihiyan. Fang Yuan. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Si Lin Xiaolu ay aso ka ulang. Kung patuloy kang magiging paanglangaw, na umikot sa kanya, babasagin ko ang salamin mo. Si Xiaolu ay hindi aso, siya ay tao, isang taong nangangailangan ng proteksyon. Habang mahina ako at kaya kong gumalaw, hindi ko hayaang saktan niyo siya. Papay kutin kita. Siming, Sa katawan mong yan, maglalaro ka pa ng basketball. Anong hero-heroon? Lin Xiaolu. Pa sa nerd na to, hinagisan mo ako? Hinagisan kita, kailangan pa bang maghintay? Tara na sa klinik, ang kulit mo. Tigil.
Sinadya mo gamitin si Kang Shiwan para galitin ako. Di ba? Alala ko sa'yo. Ang pamilya ilang ang makakapamagitan kay Chairman Wang para sa'yo. Ikaw. Kaya mo bang magsalita? Sa harap ni Wang Tishan, parang ipis na nagmamaskara. Walang hiya. Ikaf. Pakikinggan mo. Simula ngayon, ako ang bahala kay Fang Xiuan. Kung apihin mo pa siya, hindi kita patatawarin. Tara na. Lin Xiaolu. Alam mo pagkatapos mo makapag ng isang bag at pumanti ka sa harap ng principal, magiging nakilala na. Kapag naglabas ako ng salita, kahit sino, nalalapit sa'yo, Lin Xiaolu, ay kalaban na ng pamilya Ye. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Kami, kayang-kaya. Xiaolu, salamat sa pagligtas mo sa akin kahapon sa EE. Nasugatan ka, tulungan kitang maglagay ng band-aid. Xiaolu, ito ang nilutong pig's feet soup ng nanay ko para sa'yo. Kumalat na sa buong eskwelahan ang nangyari sa'yo kahapon. Kahit harapin mo ang pressure mula kay Chairman Yi, hindi ka natakot. Ang aura mo, kumpara sa mga taong umaasa lang sa yaman ng pamilya para magyabang. 10,000 beses na mas malakas. Classmate Xiaolu, uminom ka ng milk tea, yung malamig para mawala ang init. Gusto niyo bang ipaglaban ang maliit na ito at kalabanin ang pamilya Yi? Et si Yuho? Wala namang ginawang mali si Xiaolu. Anong karapatan niyo para sirain siya? Lin Xianigay. Akala mo ba sa pagbubuli mo kay Xiaolu araw-araw, magiging malinis na ang pagkatao mo? Si Xiaolu ang tunay na anak, ikaw ay isang anak sa labas lang. Kalokohan. Mga sinungaling, kayong mga ito, tumutulong kay Xiaolu, hindi ba kayo natatakot na makatulad kayo? Ng kanyang kapalaran? Luyuru, bukod sa paghahasik ng away, ano pia ang kaya muntak? Mas maganda si Xiaolu. Mas maganda siya kaysa sa'yo, hindi ka karapat-dapat maging campus-fed. Tama na, pati bia naman kayo. Ay lalaban sa akin, si Yizimin. Yizimin, bukod sa pagiging anak ng isang mayamang ama, Anong pia ang meron ka? noon, araw-araw si Xiaolu ay sumusunod sa'yo, talagang tanga siya noon. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ikaf. Narinig niyo ba? Ngayon, ang usapan ay tungkol sa inyong tatlo. Kung makakapagpatuloy pa ba kayo sa eskwelahan o hindi. Salamat sa lahat. Pwede niyo na lang ilagay ang mga regalo sa mesa ko. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, hanapin niyo lang ako. Ziga. Anong ginagawa niyo dyan? Umalis na kayo. Xiaolu, maliit lang tong sugat, okay lang ako. Ako na lang. Ay. Ikaw. Tang. Ako na lang ang susuporta sa'yo. Tara na. Wala yata ang doktor. Pambebenda lang to, hindi kailangan ng doktor. Hindi na kailangan. Umupo ka na. Okay na. Xiaolu, ang galing mo sa pagbebenta. Saan mo ba natutunan yan? Ano ba yan? Noong nakikipag-away ako sa mga tropa ko. Sa pag-aagawan ng teritoryo. Awayan para sa teritoryo. Ah, ibig kong sabihin, part-time na trabaho, madalas masaktan. Tiyak na ang iyong mga magulang at si Yazimin. Lagi kang inaapi, kaya natutunan mo ang mga ito. Ano? Xiaolu, Lanan. anong klaseng lalaki ang gusto mo? Ako. Lanan, Ang lalaki dapat matapang. At magaling sa away, kayang kontrolin ang sitwasyon. oh, paano ba maging malakas? Una, kailangan ng malakas at malusog na katawan tapos. Kailangan ding mag-practice ng martial arts. Oh, may kaibigan ako. Lanan. Gusto rin niyang maging magaling sa away. Pero kasing edad ko na siya. Ha? Huli na ba? Biro mo, dapat bata pa lang nag-practice ng martial arts. Sa edad mo, huli na ang lahat. Okay, tapos na ang pagbebenda. Ano ba? May masakit pa ba sa'yo? Ah, wala. Ay, yun ay dati pa, ngayon. Ang lalaking may pinag-aralan, ayos din. Talaga? Laisap, oh. Nga pala.
Ito para sa'yo. Salamat ha, kahapon para sa pagsalita mo, aalis na ako. Hoy Xiaolu, malapit nang ilabas ang midterm exam results. Ngayon, hindi kita matatalo. Edi congratulations in advance ha. Lalaking may pinag-aralan. Nanay, tatay, itong midterm exam. Ako ang magiging number 1. Hintayin nyo lang ako. Sa Steve Award. Ziga hahaha. Gen AI, kung makukuha mo talaga ang first place ngayon, hindi lang scholarship, pati na rin ang pamilya natin. SA Social Circle and Geek Sia Cheng, magiging bongga. Sa mga nakaraang taon, palagi ang ate mo ang number 1. Kung ikaw ang makakuha ng first place ngayon, pwede na ngang ipasa sa'yo ni tatay. Onglins Financial Company. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigin. Ziga. Ma'am, parang nakalimutan kong isulat ang pangalan ko. Kunin mo at isulat mo agad. Ling Xiaolu, bakit palagi na lang ikaw ang una? Ngayon, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Ate, kamusta ka na? Si Chairman Wang at ang mga kasama niya. Hinahasle KBA nila? Umalis ka sa amin, hindi ka na parte ng pamilya Lin. Nagkagulo ka pa sa Shadow Society. Tapos gusto mo pang sumama sa amin? Nakakasama ng loob. Tatay, nanay, ninakaw ko ang unang pwesto ni Ed. Natatakot ako, baka hindi niya matanggap. Lin Xiaolu, kung makakaapekto ka sa pagtanggap ng award ni Chanay, Hindi kita patatawarin. Siya, isang taang walang alam. Ikaw ang magiging una. Sino nagbigay sa'yo ng kumpiyansa? Tatay, nanay, siguradong alam ni ate na hindi maganda ang resulta niya. Kaya ganun na lang siya magsalita sa akin. Lin Xiaolu, wala kang interes sa pag-aral. Karapat dapat lang na bumagsak ka. Huwag mong sisihin si Chanay. Noong ako ang palaging una, hindi kayo masaya. At pinagtatawanan pa ako. Ngayon, si Linti Anay ang may kumpiyansa. At agad-agad kayong naghanda. Para sa pagdiriwang. Kahit na noong una kang pwesto, ano naman? Lumipas na yon. Ngayon, Zitsian Egay ang una. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Hindi pa na ihahayag ang resulta, baka mamaya. Mahiya ka sa sarili mo. Ikaf. Ete, iba na ang panahon ngayon. Hintayin natin ang resulta. Maganda ang resulta mo? Xiaolu, andito ka na. Lalabas na ang resulta sa loob ng 5 minuto. Kahit na palagi kang una sa buong taon. Ngayon, naghanda ako ng 3 buwan. Hindi ako matatalo sa'yo. Nan, Feng Jiwan, sayang lang ang effort mo. Sa midterm exams, hindi ka pa nanalo laban kay Xiaolu. Kung gusto mong manalo, baka kailangan mong bigyan siya ng malaking problema. Tama. naku, una ako. Lahat ng sagot ko hula lang. Mga kaklase, ang importante ay ang pagkakaibigan, hindi ang exam. Basta ginawa natin ang best natin, hindi importante ang ranking. Diba? Tingnan mo, si Xiaolu talaga ang humble. Hindi pa lumalabas ang resulta. Nagko-comfort na sa amin. Sigurado maganda ang performance ni Xiaolu ngayon. Baka, natalo na ba ang record sa kasaysayan? Hindi ako ay. Sa kasamaang palad, ako lang ang dapat na makatalo ng record. Hindi wala ka man sa top 3 ng inyong batch. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Feng Jiwan, Lagi mo na lang sinusundan si Lin Xiaolu. Dahil lang ba mas magaling siya sa akin? simulan gayon. Ako na ang papalit sa puso mo. Lin Xiaolu, hindi ka ba makikipagsugal sa akin? Nan, Ang matalo, sisigaw ng 3 bises sa harap ng class. Ako ang pinakamaganda. huwag kang mag-alala, wala akong kinalaman sa pamilya Lin, wala akong interes. Lagi siyang may tiwala sa kanyang mga marka. Bakit hindi ka makipagsugal? Walang saysay ang pangasa. Hindi kailangan niling Xiaolu na. Patunayan ang sarili sa pamamagitan ng isang bata na pusta. Oo nga. Kahit ako, hindi naniniwala na mas magaling ka kay Lin Xiaolu. Panaginip lang yan. Xian Egay, kalmahan Montag. Ang mga personal na bagay ng pamilya mo,
Hindi naman masyadong pinapansin ng mga kaklase. Ngayon, gusto kong patunayan. Sa lahat na ako si Lintianay. Hindi ako huli kay Ling Xiaolu. Mga kasama, huwag ninyong sabihin na may kinikilingan ako sa aking mga anak. Ngayon, ako ay solemneng nangangako. Kung sino sa kanilang dalawa ang mas mataas ang marka. Siya ang magmamay-ari ng Lin Financial Company. Sandali, ang Lin Financial Company ay Ang pangunahing pinagkukunan ng yaman ng pamilya Lin ang sinumang magmana nito. ang magiging susunod na leader ng pamilya Lin. Sumasang-ayon ako. Ang tagal mong nagpaligoy-ligoy, ito pala ang gusto mong sabihin. Lin Xiaolu, makipagsugal ka sa kanya. Ang mga maka ni Lin Xianegay. Paano makakapantay sa iyo? Parang libreng kumpanya lang ito. Bigla ka na lang naging confident. Baka naman, may kaya kayo. Imposible. Ikaf naman, ate, bakit? Alam mo bang bagsak ka? Kaya wala kang lakas ng loob na makipagkompetensya sa akin. Lintianay, hindi ko alam kung may makakakuha ng top isa, pero kahit mawala na ang lahat ng matatalino sa mundo, hindi ikaw, Lintianay, ang makakakuha ng top isa. Kung ganong. Ibubunyag ko na. Hintayin natin ang resulta. Ang ranking sa midterm exam ay malapit ng ibunyag. Ate, hindi Montag inazan. Tu, no? Nag-aral ka ng mabuti. Pero ang perpektong papel na isinumite mo, pangalan ko ang nakalagay. Kunin mo na at tingnan mong mabuti. Hindi magtatagal, ikaw na ang ituturing na. Tunay na anak ng pamilya Lin at lahat ng kayamanan nito. Ay mapupunta lang sa akin, ang tunay na anak. Tingnan ninyo ang malaking screen. Ano? Hindi pala si Xiaolu ang number 1? Si Olu, nagtagumpay ako. Ako talaga ang top 1. Biro lang to, no? Pumapalpak ka pero pangalawa ka pa rin. Mukhang nagmilagro si Guangong. Salamat, Guangong. Paano nangyari? Tu? Akala ko pinalitan ko na ang papel. Xianegay. Ano ba talaga ang nangyari? Paano ako naging pinakamababa? Siguro si Ling Xiaolu. Alam niyang pinalitan ko ang papel, kaya sinadyang mali ang sagot. Hindi ito possible. Xianegay, hindi ba sinabi mong top 1 ka? Top 1 ga, pero pinakamababa. Ha ha ha. Guro Wu, bakit 5 lang ang nakuha ni Xianegay? Nagkamali ba sa pag-check? Mga magulang, tama ang grado. Si Lin Xianegay, hindi talaga nag-focus. Sa pag-aral, kaya natural lang ang resulta. Hindi ito tutu. Sabi ni Chan AI, nag-aral siya araw-araw. At masapag. Na, masipag siya sa pagpaplano. Kung paano saktan si Xiaolu, pwedeng patunayan ng buong klase. Tama. Kami ang saksi. Lin Xianegay, pinagmamalupitan mo pala si Xiaolu sa eskwelahan? Tatay, nanay, maniwala kayo sa akin. Si Lin Xiaolu. Grabe ka. Hindi kita patatawarin. Tumigil ka. Tandaan mo ang usapan. Huwag mong kalimutan. Nasabihin sa harap ng lahat na ikaw ang cute. Ikaf. Xiaolu, huwag mong pansinin ang sinabi ng kapatid mo. Si Lin Jian mismo ang nagmungkahi nito. Bakit hindi ito dapat sundin? Xiaolu. Kapatid Montag si Xianegay. Ginaganyan mo siya. Para lang pagtawanan ng iba, patawarin mo na siya. Kung ako ang nasa kalagayan niya ngayon, patatawarin niyo ba ako? Lin Xiaolu. Huwag kang masyadong mapagmataas. Tumigil ka na. Xiaolu, kung kumalat ang balitang ito, masisira ang reputasyon mo. Dahil sa respeto sa guro, alimutan na natin ito. Lin Xiaolu, kahit sa sarili mong kapatid, grabe ang pagtrato mo. Paano ka titingnan ng iba? CJ, ang usapang pusta pwede nang kalimutan. Alam kong ako pa rin ang pinakamahalaga sa kanya. Pero, ang pagmamay-ari ng Lin's Financial Company, dapat nang tuparin. Ito, Nanay, tatay, nahiya na ako sa pamilya Lin ngayon. Ayoko nang mabuhay. hala, Xianegay, ano ang ginangyari sa iyo? Lin Xiaolu, tingnan Montag ang kapatid Montag. Ganito na ang kalagayan niya. Interes pa rin ang iniisip mo? Taka-ba? Malaking bagay ang financial company. Kailangan pag-isipang mabuti. Chusheng, dalhin muna natin si Xianegay sa klinik. Bilisan Montag. Ay, Lolo Lin, mula ngayon, hindi na ako anak mo, Ling Xiaolu. Ikaf. Tatay, Chusheng, tayo na. Xiaolu,
Nakita ko ang lahat ng nangyari ngayon. Matatag ka at isa kang mabuting bata. Xiaolu, ipinapangako ko sa ngalan ng paaralan. Hindi na namin papayagan ang anumang uri ng pang-api sa paaralan o kawalang katarungan sa pamilya na mangyari dito. Ang paalan ang iyong sandigan. At kami rin. Xiaolu. Yang pamilyang yan, wag mo nang isipin. Kami. Kami ang magiging pamilya mo. Pwede kang kumain at tumira sa bahay namin. Kailangan ko ng kasama. Xiaolu, ituring mo na lang akong tunay mong kapatid. Na, Xiaolu at ako rin. Medyo malamig sa classroom. Suotin mo to. Salamat. Tahimik muna tayo. Tayo na. May magandang balita ako. Sa makalawa, ang sikat na musikero ng China, si Ji Qinfeng, ay pupunta sa ating paaralan para pumili ng isang estudyante ng piano na mag-akompani sa kanyang konsyerto. Ang mapipiling estudyante ay makakatanggap ng malaking scholarship. Wow, scholarship! May scholarship pala. Sana lahat kayo ay maghanda ng mabuti. Sumali kayong lahat. Okay, hanggang dito na muna tayo ngayon. Umuwi na kayong lahat. Malaking premyo. Hindi ko alam kung kanino ito mapupunta. Sa ating paaralan, ang pinamagandang tungkol niya ay si Lu Yuhu. S.A. Tingin K.O. Siya talaga ang karapat-dapat sa premyo. Ay sige na, alis na tayo. Hoy Simon, saan ka pupunta? Hindi ba't sabi Montag sasama ka sa akin? Para kumain ng tanghalian? Mauna ka na S.A. Cafeteria, hintayin Montag ako. Link Xiaolu, isa kang probinsyana. Anong karapatan mo para agawin si Zimin? Sa konsyerto sa Luns. Lulupigin kita ng husto. At ganap kong mapapasakop ang puso ni Yezhimin. Tsianekay. Yuru. Tsianekay. Ano ang nangyari sa'yo? Yuru, hindi mo ba napapansin na si Lin Xiaolu? Ang maliit na to ay nagiging kakaiba lately. Max ni Link Xiaolu. Imposibleng ganyan lang ang kanyang nakuha. At saka, parang ibang tao na ang kanyang mga kilos ngayon. Ibig mong sabihin, ang Lin Xiaolu ngayon ay hindi na ang dating Lin Xiaolu. Kahit ano pa, hindi ko matitiis ang ginawa niya ngayon. May paraan ako, sumama ka sa akin. Yuru, ano tu? Kanin B-Boy NG Cafeteria? Buhusan natin siya. Hindi ako naniniwala. Gusto pa ni Zimin na lumapit sa kanya, kahit si Fang Shiwan ay kasama niya. Hindi rin siya makakakain ng maayos. Link Xiaolu, may handa akong. Malaking regalo para sa'yo, tanggapin mo. Bakit hindi mabuksan? Nasira ang pinto. Aray. Anong sira nitong pinto? Ano nang amoy to? Adobong baboy, paborito ko. Mukhang masarap ang ulam ngayon, kaso yung tita nagsiserve ang kamay nanginginig. Tita, dagdagan mo pa ng 2 piraso. Kulang na yung mga nasa likod. Alis na kayo. Ito. Tita. Ganyan ang karami. Para kang nagpapakain ng pusa. Ganito talaga ako mag-serve. Kung ayaw mo, edi huwag. Ikaf. Ibalik mo sa akin ang kutsara. Hindi gumagana ang kamay mo, kaya ako na lang ang gagawa. At huwag mong kalimutang pumunta sa ospital para sa kamay mo. Meron ka bang Parkinson? Ayos ka talaga, patayin kita. Ibalik mo sa akin ang karne. Kung hindi, hindi ka na makakakain ng kahit isang pirasong karne. Ikaf. Alam Montag BA kung sino ako? Ako ang tiyahin ni Chairman Yi. Alam ba ni chairman niya na inaangkin mo ang mga supplies? Sinadya mong mag-alog ng kutsara at kinuha ang natirang pagkain. At dinala mo sa bahay mo. Akala mo ba hindi alam ng mga kaklase mo ang ginagawa mo? Alam namin ang lahat. Huwag kang magsinungaling. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Nandyan ang kisi. At, alam mo ba kung sino ito? Siya ang bagong top isa sa aming batch. Bagong top isa sa aming batch. Nagugutom na ang utak niya.
Kung maantala ang pagbibigay ng karangalan sa paaralan, kayang panagutan ng tiyahin ni Chairman Ye. Kaya mo bang panagutan? At buwan-buwan, nagbabayad ang mga estudyante ng buong halaga para sa pagkain. Ginamit mo ang posisyon mo para magnakaw sa class. Ito ay, pwede naming ireklamo sa administrative office ng paaralan. Narinig mo ba? Huwag, huwag. Usap tayo ng maayos, estudyante. Pwede na ba kaming kumuha ng pagkain ngayon? Oo, oo. Anong gusto mong ulam, anak? Kukuha ako para sa'yo. Bigyan mo siya. Ziege. O, mga estudyante, panoorin ninyo. Mula ngayon, hindi na maalog ang kamay ni tita. Sapat ang ulam, sapat ang ulam. Oo, oo. Kung kulang, dagdagan ninyo. Xiao Lu, si Yuan, ang galing ninyo. Yuhu, ano ba ang nangyari? Nakti alang. Ang tagal mong bumalik. Lin Xiao Lu. Alisin mo ang mga spring onion sa pagkain ko. Pwede kitang paupuin sa tabi ko. Tigil. Huwag kang magmalaki. Binibigyan kita ng pagkakataon na malapit sa akin. Alam mo ba? Izanin, umalis ka sa harap ko. Fang si Yuan. Huwag kang makialam. Ang problema ni Xiaolu ay problema ko rin. Alisin ang spring onions, alisin ang spring onions. CJ, Lin Xiao Lu. okay ka na ba? Nasisiyahan ka na? Kung gusto mong kumain kasama ko, lumuhod ka at makiusap sa akin. Baka pag-isipan ko pa. Xiaolu, ang galing mo. Ang sarap ng ginawa mong rice toppings. Balanse ang pagkain, masustansya. Huwag mong sayangin ang pagkain, yung Master Yi. Oh, Xiaolu, ano nang nangyari sa kamay mo? Tignan ko kung may tinik. Wala, tara na. Sister Lu, dito ka umupo sa akin. Hoy, Xiaolu, dito ka sa akin, dito ka sa akin. Salamat sa inyo, dito na lang kami upo. Xiaolu, itong chicken leg para sa'yo. Ang payat mo, kumain ka ng marami. Sister Lu, itong yogurt nakakatulong sa digestion. At saka ang prutas ko. Salamat. Ano engi amoy yan, ang baho? Ang baho, hindi ko alam eh. Kayong dalawa, anong amoy yan sa katawan nyo? Ang baho. Lahat yan dahil kay Lin Xiaolu. Yung maliit na yun ang may kasalanan. Hindi ko siya patatawarin. Baka gusto en yomalago? Pero naligo na ako. Ziming, ayaw mo ba sa akin? Hindi, paano ko naman magagawa yun? Ikaf. Yuru. Xiaolu, tiningnan ko ang exam. Yung pangatlong malaking tanong, sa kakayahan mo, hindi ka dapat nagkakamali. Sinadya mo bang matalo sa akin? Ang hina ng foundation ko, kailangan kong mag-aral ng mabuti. Kung hindi, sa susunod na exam, malalaman na nila. Fang, tanga. May oras ka ba mamayang gabi? Pwede mo ba akong tulungan mag-review? Gabi? Mag-review, paano yon? Ang hina talaga ng foundation ko, kailangan kong simulan mula sa umpisa. Seryosong pag-aaral. Bakit ayaw mo? Ako. Gusto ko. Pero, Alam ko naman, mabuti kang classmate. Sa bahay mo ba o sa classroom? pwede rin sa classroom, yung ganong bagay. Sige, sa classroom na lang. Hintayin mo ako pagkatapos ng klase. Xiaolu, kahit na matanda na tayo, pero yung bagay na to, biglaan baka kailangan ko. Maghanda muna ng mental. Hoy, para lang sa pagtuturo, saan ka napunta? Ah, wala. Kayong dalawa, sawa na ba kayo sa buhay? Ginamit nyo ang upuan ko. Hoy, bulak ka ba? Ito ang reserve seat ko. Umalis ka. Public area ang canteen, first come, first served ang mga upuan. Magsasabi ka ng rules sa akin? Ako ang masusunod dito. Pagbugin ninyo siya. Hoy, hindi kayong lutasin ng karahasan ng problema, hindi rin ito makakakuha ng respeto para sa'yo. Ang gang rules mo, puno ng butas. Lin Xiaolu. Ano ba alam mo? Wala akong alam.
Ngayon, ituturo ko sa'yo kung ano ang tunay na gang rules. Una, kailangan legal ang pag-claim ng territory. May permit ka ba mula sa school? Ipinagboto ka ba ng mga kaklase? Pangalawa, ano mapapala mo sa pag-occupy ng upuan? Dagdagan ka ba ng karne ng cafeteria staff? O dadagdagan ba ng 10 puntos ang exam score mo? Walang saysay kung walang benepisyo. Boss, parang may punto siya. Ang tunay na gang, nakikipag-agawan sa labas para sa resources, nagtutulungan sa loob. Kung gusto mong maging boss, dapat magbigay ka ng benepisyo sa klase at sa school. Hindi yung nagpapapansin ka lang dito, nagmamagaling. Ang pagbuli sa kaklase, duwag lang yan. Sa antas mo, 3 araw lang ang itatagal mo sa daan. Busog na ako. Hoy, Zandali. Lin Xiaolu. Nakapasok ka na sa gang? Una, papanood ko lang kasi ng madalas ang Young and Dangerous. Hoy, Xiaolu. Boss, yang ora et demiano nia kanina, mas boss PASA boss. Uvi ako panonorin yulit ong Young and Dangerous. Chen Jingyu. Ayaw mo rin namang mapagdudahan ang posisyon mo bilang school bully, di ba? Ano? Pagkatapos ng klase mamayang gabi, bagbugin mo siya, lalo na yung lalaki. Pagkatapos, sagot ko lahat ng gastos mo sa susunod na buwan. Sige. Gusto ka o rin naman. Magkaroon ng interest. Ngayon ang araw ng pag-uwi ng president. Talagang akin ito. Mukha kang bandido, huwag mong ikahiya ang president. Ako lang ang magiging godfather ng president. Sure. Hawakan mo ang phone ng president. President. Mag-review ako. Huwag kayong sumundo sa akin. Sige. Nagre-review daw ang president sa school. Hindi uwi ngayong gabi. Review? Seryoso talaga ang president. Ang susunod na pinakamahalagang gawain ng Shadow Society ay samahan ang presidente sa pag-aaral. Tara, pumunta tayo sa paaralan. Ziwan, hindi ka pa umuwi sa gabi. Naghihintay ka ba para sa remedial? Alam mo naman ang nararamdaman ko. Noong E-class. Pumayak ka naman, di ba? Pasensya na, nagkakamali ka. Hindi ako naghihintay para sa'yo. Nahihiya ka, PA. Kung hindi ako, sino pa ang hinihintay mo? Xiaolu. Xiaolu, dumating ka rin. Akala ko hindi ka napupunta. Siya ang hinihintay mo. Ganito na kalete. Bakit kayo pa rin magkasama? Ano ba ang meron siya? Wala kang pakialam. At hindi ko sinabi na. Hindi ako sa'yo. Ikaf. At saka, umuwi ka na at maligo. May amoy ka. Siya ba yung gumagawa ng kalokohan sa Sith? Bye. Lin Xiaolu, huwag mong hayaang mahuli kita. Tara na, Teacher Fang. Mag-remedial na tayo. Xiaolu. Talagang mag-remedial tayo. Hindi Xiaolu, ang pencil case mo ang ganda. Ano ba, pareho lang naman ito sa lahat. Sige, simulan na natin. Unahin natin itong problema tungkol sa function sa interval. Monotonicity. Hoy, hoy, hoy. Ano ba yung interval? Xiaolu, huwag kang magbiro. Ang interval ay isang tuloy-tuloy na range, halimbawa sa number line mula E hanggang ni distansya. Parang paghahati ng teritoryo, pareho lang yan. Tulad na mula East Street hanggang West Street, isang interval. Mula South Alley hanggang North Gate, isa pang interval. Tama ba ako, Fang?
Kung ganoon ang pagtingin mo, tama. Pero bakit mo hinahati ang teritoryo? Para saan? Link Xiaolu, niloloko Montag ako. Yung mga sinasabi mong rules, wala yan sa young and dangerous. Anong gagawin mo? Syempre paparusahan kita. Et pati siya. Gusto ko lang mag-aral ng maayos. Gusto niyo bang mamatay? Pagkatapos kitang parusahan, alis na ako. Hintayin mo munang matapos ko itong problema. Ako ang hari ng eskwelahan. Takot ba ako sa isang babae? Sige, bibigyan kita ng 5 minuto. Tingnan natin kung anong trick ang magagawa mo. Tara, ituloy natin. Natapos na ang pag-uusap tungkol sa interval, tignan mo ulit ang problemang ito. Ano ang pipiliin mo? Ang sagot dito ay B. Alam ka o lahat, 2. Talagang iba ang presidente. Tignan mo ang daming estudyante. Nagpila pa magpaturo sa kanya, hindi tututoring. Matagal nang single ang presidente. Mukhang naghahanap na ng magiging asawa. Boss, set, andito tayo para guluhin, tapos nandito lang tayo. Ano BA? 2? Lin Xiaolu, pinapalala ka o SIO. 5 na lang ang minuto. Ang sagot sa problemang ito ay... Eh, Xiaolu, hindi ba't sinabi ko kanina ang sagot ay C? Ano ba ang nasa isip mo? Ang ulo ng presidente ay hindi dapat galitin. Siguradong mamamatay ka. Huwag mong bastusin ang presidente. Sirain natin siya. Tara. Link Xiaolu, hindi ka naman talaga ziga. Pinagtiyagaan kita ng 5 minuto. Oras na para turuan ka. Lumuhod, huwag kayong gagalaw. Huwag kang magulo. Lumuhod. Itim na damit, gintong linya, Shadow Society, idol ko. Sa wakas nakita ko na rin ang totoong tao. Tanga ka. bakit kayo nandito? Ako. Sabi ko na nga ba mag-aaral ako, mag-aaral. Lumabas. Presidente, mag-aral ka na lang, tara na. Bilis. At kayo, ano ang kailangan nyo sa akin? Boss, ang pinto ay doon. Ate, kailangan mo pa bang tauhan? VDBA ako? Nagbabadboy ka? Hindi ka nag-aaral ng mabuti. Kapag nakita ko ulit kayong nang aapi ng kaklase, ingat kayo sa akin. Lumabas. At ikaw, Ako, alis na ako ngayon. Guro Fang, ituloy natin. Ay, Ituloy mo. Ziming, dinalhan kita ng almusal. Sa music festival ngayon, confident ako kapag nakuha ko ang premyo. Naniniwala ako na papayag si Tito Yi sa atin. Huwag kang mag-alala. Ang premyong ito ay para sa'yo. Sinabihan ko na ang tatay ko, kapag nakuha mo ang premyo, formal kong hihilingin sa kanya na kanselahin ang kasal sa pamilya Lin. Sayang. Ziling Xiaolu at Fang Ziwan, hindi na makikita. Mabagsik si Chen Yingyu. Siguro nasa ospital na ngayon ang dalawa. Naka-FIA. ang salitang ito ay perseverance. Ibig sabihin ay determinasyon. Perseverance. Ziming, tama ba ang nakikita ka o? Baka naman kinuha ni Chen Jinyu ang pera pero hindi tinupad ang usapan. Imposible, pinakamahalaga kay Chen Jinyu ang prinsipyo sa mundo ng gangster. Siguradong kahapon, hindi pa niya nakikita. Pagkakataon pa kumilos. Ano ba yan? Mas maganda pa ang tawaging determinasyon ng gang leader. Ha? Nandiyan ang boss. Baka dito siya kikilos? Baka dapat tumawag na tayo ng 120. Teka muna. Ate, tanggapin mo kaming tatlo bilang iyong mga alalay. Tama ba ang nakikita ko? Si Chen Jinyu na palaging mayabang. Nagmamakaawa kay Lin Xiaolu, yung Jologs. Wu, ang mundo talaga, sobrang baliw na. Ang tigre ay naging alalay ng pusa. Ano ba ginagawa ni Chen Yingyu? Ano ba yan? Ang daming tao. Tumayo ka na. Kung hindi ka sasang-ayon, hindi ako tatayo. Sige, basta simula ngayon, mag-aaral ka ng mabuti, sasang-ayon ako. Talaga? Pwede mo ba akong tulungan na? Humingi ng firma kay President Fang Tashan? Mga fanboy namin siya. Walang problema, basta sa final exam na ito. Umangat ka sa top 1-0, sasang-ayon ako.
Mga kaklase, simula ngayon, hindi na ako magiging bully sa eskwela. Mag-aaral ako ng mabuti, araw-araw magiging mas mabuti, sama-sama tayong magsumika. Chen Jingyu, kinuha mo ang pera pero hindi mo tinupad ang usapan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo, si Lin Xiaolu ngayon ay ang pinakamahalaga kay Chen Jingyu. Kung gagambalain mo siya. Ikaf. Nababaliw ka na. Ziming, huwag mo na siyang pansinin. Magsisimula na ang laban. Umalis na tayo. Tara na. Nanay, tatay. Si Yuru ay aking matalik na kaibigan. Ipinangako niya sa akin na pagkatapos makuha ang bonus ngayon, kukunin niya ang 5 milyon para mamuhunan sa Lin Group natin. Sa lipunan, ang kailangan mo ay talino at koneksyon. Ano ang silbi ng puro al ng walang diskarte? Tama. Xian Igay. Kamusta na ang kapatid mo sa eskwela? Xiaolu. Buti na lang dumating ka. May sasabihin ako. Hoy! Ano to? Sa harap ng maraming tao, gusto mo ba akong kidnapin? Xiaolu, noong sinabi mong inaapi ka ni Chan AI sa eskwela. Totoo ba yun? Ngayon mo lang naalala? Kung sasabihin kong, kaya mo bang parusahan ang paborito mong anak? Kung totoo, bibigyan kita ng hustisya. Hindi na kailangan. Wala akong kinalaman sa'yo. Tumigil ka. Si Lin Chan AI ang paborito mo. Ano ba yung pagpapanggap mong mabait? Tito. Saan parte ng eskwela, hagdan, pasilyo o likod? Ang walang sugat ni Xiaolu. Kung talagang nagmamalasakit ka, dapat imbestigahan mo, hindi yung dito ka. Nagpapanggap at pinipilit siya. Euro, ikaw ang top pianist in business school. Tiyak na pipiliin ka ni MR Kinfeng. Ang ganda ni Yuhu. Ikaw ang karapat-dapat sa 100 milyong premyo. Ziming, hindi kita bibigyan. Tito Ye, kung mananalo ako. Sana payagan niyo ang relasyon namin ni Ziming. Lin Xiaolu, halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Dito na lang sabihin. Lin Xiaolu, wala ka bang modo? Alam kong laging inaapi ka ni Zi Ming sa eskwela. Marami kang tiniis, pero ito ay pagsubok. Para makapasok sa pamilya Ye. Sa kasamaang palad, bagsak ka sa pagsubok. Tapos, Kaya hindi kasalanan ng pamilya Ye na hindi tinupad ang kasunduan. Ikaw ang hindi karapat-dapat. hoy! Inggit ka lang sa 100 milyong premyo, no? Lin Xiaolu, ang asawa ng anak ng Ye ay dapat marangal, may breeding, hindi tulad mo. Bastos, mayabang, at puro libro lang ang alam. Wala kang karapat-dapat maging asawa ng anak ng Ye. Ano? Luyuro, ganun ka ba kakumpiyansa? Ginoo Kinfeng, kayang-kaya kanyang piliin. Ilang dekada akong nag-practice ng piano. Ngayon, sino pa ba ang karapat-dapat kundi ako? 5 milyon ang laman ng car na ito. Ito ang kompensasyon ng pamilya Ye sa iyo. Simula ngayon, ang kasunduan mong pakakasal sa pamilya Ye ay tuluyan ng nakansela. Lin Xiaolu, kung ngayon ka lalapit at magmamakaawa sa akin, pagkasakaling pakisipan ka upia. Pagkatapos kong pakasal kay Yuru, maaari kitang payagang pumasok sa aming tahanan bilang katulong para matupad ang pangarap mo. Makita ako araw-araw. Hay! Itong 5 milyon, ibibigay ko na sa iyo. Sana ang pamilya ay tuluyan ng mawala sa harap ko. Matigas lang ang mukha mo, huwag kang magsisisi sa huli. Kapag ako na ang naging pianist ni Ginu Pinfeng, sa oras na yon, hindi ka nalilingunin ni Ziming. Ang pangarap mong umangat, antayin mong magising ka na lang. Hay! Sana kayong dalawa ay magtagal at huwag nang lumabas para manggulo pa sa iba. Dahil ang cute at aso magtatagal. Buha? Ikaw, lumuhod ka ng maayos, ngayon ay panoorin mo kung paano ako. Makningning. Mga kaklase, ngayon ay ating tanggapin. Si Luyuru, para sa kanyang magandang pagtatanghal. Ginukin, si Luyuru ay napakagaling sa piano, magugustuhan mo siya.
Wala namang kakaiba. Parang pampatulog lang, walang dating. Inaantok na ako. Ang pagtugtog ni Luyuro ay bihasa. Talagang may antas ng pagtatanghal. Yuru, ang galing mo. Ikaw ang aming ipinagmamalaki. Jian Ikay. Ang swerte mo sa kaibigang ganito. Sa hinaharap, asa na kami sa mga koneksyon mo, Ziming. Tama ang pinili mo, ang babaeng ito ay may magandang kinabukasan. Link Xiaolu. Nagsisisi ka na bean gayon? Sayang, huli na ang lahat, hindi mo na siya kayang abutin. Tagumpay, walang kapintasan. Link Xiaolu. Ito ang hindi matatawid na agwat sa pagitan natin. Tiyak na ako ang pipiliin ni Gino Kinfeng. Salamat kay Yuru sa magandang pagtatanghal. Ngayon, makinig tayo ng mabuti sa profesional na komentaryo ni Guro Kinfeng. Ang pagtugtog ni Luyuru ay napakabihasa at maganda ang melodiya. Salamat Guro Kinfeng sa narating kong tagumpay. Paumanhin, kaklase. Hayaan mong tapusin ko. Ang iyong teknik sa pagtugtog ay walang mali, ngunit kulang sa kaluluwa. Tama ang bawat nota mo, ngunit hindi ko naririnig ang puso mo. Anumang emosyon at lakas. Kaya. Hindi ikaw ang hinahanap ko. Paumanhin. Ay si Luyuru ay hindi pinapansin. Ang standards ni Emarkin ay nakakatakot. Ziming, Uncle Yi. Paumanhin, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang piano master ay ganyan lang pala. Lin Xiaolu, ikaw na hindi man lang nakahawak ng mga piano case. Bakit mo ako ininsulto? Ako, hindi ako nagsalita. Uncle Yi, si Yuru ay na-distract lang ng kanyang ed, kaya hindi siya nakapag-perform ng maayos. Link Xiaolu. Para beng ayaf Montag. Maganda ang performance niyo. Hindi, bakit ako ang sinisisi mo? Lin Xiaolu, ikaw ang palaging gumugulo. Akala mo ba madali kaming lapitan ng pamilya, ye? Mahina lang ang loob mo, bakit? Ako pa ang sinisisi. Ang galing mo magpasa ng sisi. May iba pa bang estudyante na gustong umakyat? Biro Montag, rare opportunity ito. Bukod kay Luyuru, sino pa ang mas magaling sa kanya magpiano? Kung akyat ka ngayon, para kang nagpapahiya sa sarili. Principal, sinabi ni Link Xiaolu na. Mas magaling siya sa akin sa piano. Siguro mas magaling talaga siya. SA Akin. Principal, ang ed ko hindi lang magaling sa academics, kundi marami pa siyang hidden talents. At. Naghanda pa siya ng malaking sorpresa. Para kay Mr. Kinfeng. Kalokohan. Kailan naman sinabi ng boss ko yan? Principal, paninirang puri at panggugulo ito. Principal Chu. Hayaan natin si Link Xiaolu. Na mag, perform. Kung hindi niya kaya, ibig sabihin nagugulo lang niya ang event at dapat pausahan. Ako si Kinfeng, 20 taon na sa music industry. Lahat na ng challenges na experience ko. Surprise me! Nakikinig ako. Xiaolu, akyat ka na. At tumugtog ka lang ng konti para hindi ka mapahiya. Hindi namin ini-expect na magaling ka, basta matapos mo lang ang task, at humingi ng tawad sa lahat. Boss, takbo na kaya tayo? Anong takbo? Ang layo natin sa exit. Kung mahuli tayo, mas nakakahiya. Anong takbo? Kung gusto nila ng performance, gawin natin ng malaki. Kayong dalawa, sumama sa akin. Ano ba ang takot ninyo? Halika. Huy! Hindi, ano ba ang gusto mong gawin, Xiaolu? Boss, kung nahiya ka, huwag na tayo magrupo. Marunong lang ako mag-timing. Okay na yan, basta marunong ka mag-timing. Tara. Anong gagawin niyo sa stage? Magkakantahan ba kayo? Fang Ziyuan at Shenjing Yu. Marunong magpiano. Lin Xiaolu, baka naman sinadya mo na lang na magpabaya? Gumagawa ka ng performance art? Naku, ilang taon na akong hindi humahawak ng piano. Noong nasa grupo pa ako. Para lang makapagpasigla sa mga kasama, iisa lang ang alam kong kanta. Yun na lang ang kaya kong tutugin ngayon. Xiaolu, maubusan na tayo ng oras. Naghihintay na ang lahat. Simulan mo na. Oo nga, kaya Montag ba talaga? Kung hindi, bumaba ka na. Jian Ikay. Bakit mo pa siya pinakyat? Nakakahiya tayo nito. Pamilya Linma, paano kung talagang may talento si Ed? Ito ang tamang pagkakataon para ipakita yun. Ayoko rin namang masayang ang talento ni Ed. Tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Sen, ang talaga ang alam Montag. Baka dapat humingi na lang tayo ng tawad sa lahat. Hoy, ano NG kinatatakot niyo? Kayong dalawa. Ha? Pwede ba to? Ano, pwede. Ni hindi siya nahihiya. Tama na, kalokohan. Marami na akong nakilalang lahat. Puro kaya bang lang. Palam. Hinay-hinay nyo, baba na siya. Ang ilog ay patungo sa silangan, ang mga bituin ay sumasayaw sa langit.
Ano to? Ang lakas ng boses. Akong nasa mundo ng mga mandirigma. Mr. Kin, puvede ka obeng pigilan? Hubak, huwag mong pigilan ang buhay ng musika na ito. Ang matapang na sigaw, puno ng dugot pawis. Punong-puno ng katapangan. Hindi ko akalain na galing ito sa isang. Babeng Sophomore. Ang galing. VDBA 2? Hindi ito ang Lin Xiaolu na kilala ko. Xiaolu, natuto ka pala ng ganitong kanta? Ano NG nangyari SIO? PA, may problema ba sa pandinig ko? Ano NG klase musika? Lin Xiaolu? Dayan, tu. Pag kailangan, kumilos ka na. Ang lakas ng loob, ang init ng damdamin. Ito. Ang musika na gusto ko. Magaling. Oy. Tumugtog ang Hauhandish. Nagtipon ang mga kapatid. Tinawag kami ng presidente. Tara na. Bilis. Tara. Ito ang musika na gusto ko. Lin Xiaolu. Nakuha mo pa ang pakilala ni Ji Qinfeng. Ayos, ayos, ayos. Napakagandang pagtatanghal, estudyanteng Lin Xiaolu. Ipinapahayag kung ikaw ang nagwagi. Ha? Ito, Ginong Kinfeng. Hindi talaga marunong magpiano si Lin Xiaolu. matututunan ang piano, ngunit ang malalim na damdamin ang tunay na nakakapukaw. Siya ang nagwagi. Lintianay, tungkol sa pangyayari ngayon, salamat sa'yo, kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalaman na napakatalino pala ni Xiaolu. Estudyanteng Lin Xiaolu, nais mo bang maging aking pianist? Kapag pumayag ka, hindi lang 100 milyon ang cash. Maaari kitang ipadala sa pinakamahusay na konserbatoryo sa buong mundo. Ito, 100 milyon, naku. 100 milyon, Xiaolu, pumayag ka na, 100 milyon yan. Ito ay pambihirang pagkakataon para yumaman. Pumayak ka. Maraming salamat, Ginoong King Feng, sa iyong pagmamahal. Subalit, ang trabaho bilang pianist, hindi ko talaga kayang tanggapin. Bakit? Ikaw ang pinakamahusay na pianist na nakita ko, na may malalim na damdamin. Salamat, ngunit estudyante pa lamang ako ngayon. Nais ko lang mag-aral ng mabuti. Sigsh, ngunit ang premyo ay ibibigay ko pa rin ng buo. Kapag nagbago ang isip mo, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. CJ, Hala, Xiaolu, may sasabihin ako sa'yo. Lin Xiaolu, may sasabihin din si Ziming sa'yo. Aw. hala. Wala akong sasabihin sa inyo. Umalis kayo. Ano ang gusto ninyong gawin? Kung gusto ninyong saktan si Xiaolu, dapat muna kayong dumaan sa amin. Binibini, nakatanggap kami ng senyas, kumpleto na ang mga kapatid. Hala, pagkakamali lang. Nag-ulat lang ako ng pagtatanghal. Naku. Bigla kong naalala na may pulong ang samahan ngayon. Tahan na mga kapatid, umalis na tayo. Oo. Kailangan na talaga naming umalis. Binibini, mag-aral kang mabuti sa eskwela. Mag-aral kang mabuti. Tara. Hala. Xiaolu, sa hinaharap, lumayo ka na lang sa kanila. Kung sakaling, wala ka talagang mapupuntahan. Pwede sa bahay ko. Hoy boss, delikado kang mag-isa. Fang Ziyuan, huwag mong akalain na hindi ko alam ang balak mo. Dito na lang sa bahay ko. Sa bahay ko. Hoy, tama na. Xiaolu, ingat sa init, niluto ko na para sa'yo. Yun. Boss, kailangan ng utak sa pag-aaral, kumain ka na marami. Fang Xiuan, bakit ka nagdugo ng ilong? Ay. Yun, ang anghang ng instant noodles, ang anghang. Bakit ang anghang? Ikaw rin. Ang anghang, nairita rin ako. Punasan mo na.
Pupunta muna ako sa banyo. Ang dalawang ito ang kakaiba. Hayaan mo muna ako. Mabilis ang pagdurugo ko. Ako na, marunong ako magpatigil ng dugo. Hoy Fang Ziyuan, may tumatawag sa iyo. Hoy, ako na. Huwag kang gagalaw, ako na. Hoka, ho. Fang Ziyuan, ikaw. Ah. Tuloy lang kayo. Hindi ang isip mo, Hoy. Boss? Hoy, boss. Kasalanan mo, binuksan mo ang gripo. Sino ba naman ang makikipag-agawan sa akin? Nakita na niya lahat. Ang dalawang ito, ang ganda ng katawan, Kithe. Si Yaolu, tinawag ako kanina. Ah. Wala naman, yun, malapit na ang gabi. Maghilamos na tayo at matulog. Eh di matulog ka sa kwarto ko. Ako at si Chen Jinyu sa sahig na lang. Hindi ako matutulog sa pinto para protektahan ang boss. Kung matutulog ka sa pinto, paano kung kailangang umihisik si Yaolu sa gabi? E di sa sofa na lang ako. Iyak na makikita ko ang pinto. Sige, matutulog na muna ako. Ang tapang mo ah. Hinayaan mong umakyat ka sa kama ko. Bakit ka nandito? Ako dapat ang nagtatanong sa iyo. Habang tulog ako, hinayaan mong umakyat ka sa kama ko. Wala, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sabihin mo, may balak ka ba sa akin? Hindi ako ganoong klaseng masamang tao. Fang Ziyuan. Fang Ziyuan, ano ang ginagawa mo, tak? Maagang maaga, bakit ka nasa kwarto ng boss ko? Fang Ziyuan, buksan mo ang pinto. Kung hindi mo bubuksan, papasok na ako. Ha? Ha? Bakit ka pumasok? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong? Bakit ka nasa kwartong ito? Nasaan ang boss ko? Kagabi, hindi ako makatulog ng maayos. Kaninang umaga nakita ko. Wala si Yaolu sa kwarto, kaya pumasok ako para matulog. Hindi mo ba siya ginawan ng? Hindi dapat gawin? Ganoon ba ako klase ng tao? Alam kong hindi mo magagawa. Kung gagalawin mo ang boss ko, babaliin ko ang mga binti mo. Nasaan na ang boss ko? Boss, Baka pumasok na siya sa paralan. ano? Bakit hindi mo ako ginising? Dapat kasama natin siya. Baka may mangyaring masama. Anong gagawin? Bilisan Montag, tara na. Fang Ziyuan, alam kong nasa bahay ka. Fang Ziyuan, buksan mo ang pinto. Bakit siya nandito? Hayaan mo, buksan mo muna ang pinto. Ano na itinatago mo? May itinatago ka ba? Naku, babae ka, maagang maaga galing sa kwarto ng lalaki kung malaman ng iba. Anong sasabihin nila? Bilisan mo, itago mo muna. Chen Jinyu, bakit ka nandito? Hindi ba't hinahanap mo? Sie Fang Ziyuan para guluhin? Ha? Fang Ziyuan. Bakit ka nandito? Tanghali na, bakit hindi ka pa bumangon? Mag-ayos ka, nasa babang driver, hintayin tayo. Sabay tayong pumasok sa paralan. Hindi na, mamaya. Kasama ko si Chen Jinyu. Fang Ziyuan. Bakit palagi mo akong iniwasan? Hindi mo alam. Na gusto kita, sa totoo lang, sa mga nakaraang taon. Ikaw ang gusto ko. Bakit ayaw mo akong pansinin? Anong kulang ko sa babaeng yun na si Lin Xiaolu? Hoy, magsalita ka ng maayos.
Sinong sinasabi mong babaeng yon? Si Ling Xiaolu talaga. Galing sa bundok na probinsyana. Simula nang dumating siya sa pamilya Lin. Palagi niya akong kinakalaban at pinag-agawan. Fang Shiwan, huwag kang magpapaloko sa. Maliit na cute na yan. Tama na. Mas kilala ko kung sino talaga si Xiaolu kaysa sayo. Kung patuloy mong siraan siya, huwag kang magtaka kung ano nang gagawin ko sayo. Ngayon din, lumabas ka. Kung babastusin mo pa ang boss ko, hindi kita patatawarin. Hindi ba ninyo alam na laruan lang siya ng Shadow Society? Nakita ko mismo kung paano siya tinorture ng Shadow Society. Parang bazahan. Baka nga sira-sira na siya sa kalaro. Gaya niyang basura. Tapos ka na ba magmura? Ling Xiaolu, Nike, Ikaf. Bakit ka nandito? Boss, kayo. Hindi ba kayo? Ling Xiaolu. Naglakas loob kang dumisan si Fang Shiwan. Naglakas loob kang gumawa ng malisyosong chismis tungkol sa akin sa likod ko. Mukhang masyadong magaan ang parusa na ibinigay ko sa'yo. Lin Xiaolu, ikaw na maliit na kid. Hinakakaulang makita ni Fang Siwan. Ang tunay mong mukha. Ano bang mali dun? Babaeng tulad mo, ano ang karapatan mo? Naagawin si Fang Shiwan sa akin. Ngayon din, lalabanan kita. Naglakas loob kang galawin ang boss ko sa harap ko. Gusto mo bang mamatay? Ling Xiaolu. Ay nabihag mo. Talagang benta ka ng alindog. Basura ka. Lintianay. Tama na. Lumabas ka na ngayon din. Fang Ziyuan. Ikaw rin, sinaktan mo ako dahil sa kanya. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, handa akong personal na magpaalam sa'yo. Hindi magtatagal ang pagmamalaki mo. Fang Ziyuan. Wala akong ginawa. Talagang wala. Tito Zhao, pakisuri ito. Mas mabilis, mas mabuti. Opo, Yang Miss. Ling Xiaolu, kailangan kong. Ilantad ang tunay mong mukha. Kung babasagin, babasagin. Kailangan pa bang pumili ng oras? Lin Xiaolu, talagang nabigla ako sa'yo. Mula nang iwan mo ang dating duwag at probinsya ng anyo mo, mas naging kawili-wili ka. Zhiming, gutom na naman ako. Pakisabi mo kay Lin Xiaolu na. Dala siya ng pagkain para sa akin. Pwede ba? Gusto mong kumain? Hindi mo ba kayang bumili mag-isa? Bakit ka nak-utos-utos dito, ha? Para kay Ling Xiaolu kapya. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Sige, alis na lang ako, okay? Lin Xiaolu, may sasabihin ako sa'yo. Yes, Himin, ano na naman ang gusto mo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Lin Xiaolu, alam kong matagal mo na. Akong gusto, at pinag-isipan ko ng mabuti. Desisyon kong bigyan ka ng pagkakataong maging girlfriend ko. Kung tatanggi ka lang ngayon, makukuha mo. Ang tunay kong puso, pero warning lang. Dapat mong sundin ang mga alituntunin ng pamilya namin. Tapos ka na? Hmm. Ayaw ko. Lin Xiaolu, take it MOAKO time take for granted? Alam mo ba, ang daming nakakagusto sa akin. Mula dito hanggang sa France. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo ba? Yes, Jimin, saan mo nakuha ang confidence mo? Akala mo ba lahat ng tao sa mundo umiikot sa'yo? Umuwi ka na sa upuan mo, nakakasira ng hangin. Ayaw ng mabuti, gusto pa ng masama. Baliw. Hime, kung kagabi mo kakit, ang boss ko, subukan mo. Kung ayaw mong mawala ang kamay mo, tumahimik ka na lang. Chen Yingyu, isa kang basagulero, hindi mo ako pwedeng saktan. Yasmin. Huwag mong isipin na dahil tatay mo ang school director, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano dito. Lik Xiaolu, Zeno KBA, kung wala ang pamilya namin. Sa school na ito, makakapagstay ka ba? Kung wala ako, sino ang magre-respeto sa'yo dito? Yitsimin, ano ba ang pinagsasabi mo, Tak? Si Sister Xiaolu ang idol ng school namin. Oo, si Sister Xiaolu. Yung kantang Good Man Song na tinugtog mo sa concert. Ang galing. Vida ba tayong mag? Picture? Xiaolu, huwag mo siyang pansinin. Uminom ka ng tubig. Salamat. Xiaolu. May libre ka ba sa weekend? Vida tayong maling. Maganda ang taste mo. Pwede mo ba kaming samahan sa pagtingin ng mga damit? Inga, turuan mo ako. Paano ba maging katulad mo? Makwet astig, class magic Xiaolu. Ang galing Montag is apakaral. Meantime ka pang music, vida Montag lang isara. Ang paraan mo sa time management. At hindi ka nagpapatalo sa authority. Firm ka sa sarili mo. Talagang hinahangaan ka namin. Nakita niyo? Ito ang tinatawag na suporta ng masa. Ang boss ko ngayon ay paborito ng school. Kailangan mo pa bang protektahan? Yasmin. Ngayon, hindi si Xiaolu ang nangangailangan sa'yo. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa kanya. Kayong dalawa, hindi kayo maintindihan, kayong dalawa. Mga classmate, niloloko kayo niya. Hindi siya. Idolo ninyong si Ling Xiaolu. May ebidensya ako. Mapapatunayan ko na hindi siya. Tunay na Ling Xiaolu. Lintianay, nawawala na ba ang isip mo?
Ang sinasabi mo ba may taong may eksaktong mukha? Napanggap na si Xiaolu. Baka alam na niya ang tungkol sa soul transmigration. Delikado ito. Gen AI, tinawag mo kami para lang sabihin ito. May limitasyon ang kalokohan, nagkakalat ka ng kung ano-ano. Hindi ba ikinahihiya mo ang pamilya natin? Mga magulang, mga klasmate. Si Lin Xiaolu ay palaging duwag at takot. Dati, hindi siya makapagsalita ng malakas, pero ngayon, biglang gumaling sa ii, kaya pa niyang kumanta. Hindi lang sumasagot sa magulang, nambubuli pa, at may koneksyon. SA Shadow Society. Lahat ng kanyang kakaibang pag-ugali. Hindi ba kayo nagtataka? Ito ay post-traumatic stress disorder. Nagbago siya. Dahil lahat sa'yo. Dahil lang sa maliit na bagay, nag-iba ang buong pagkatao niya? Posible Bea, June? Pareho tayo ng inisip, hindi talaga siya mukhang. Lin Xiaolu, ibang-iba siya ngayon. Baka nga, totoo ngang may nagpapanggap sa kanya? Isang estranghero, pumalit sa iyong tunay na anak. Niloloko ang pamilya mo, at nagpapanggap pa para makapag-aral. Hindi ba kayo natatakot? Kapag pinag-isipan ninyo, Anong ebidensya mo na hindi siya si Xiaolu? Oo nga, may ebidensya ka ba? meron akong DNA test result. Kapag binuksan ko ito, malalaman na ang katotohanan. Lintianay. Tama na ang kalokohan mo, tingnan mong mabuti. Ano? Impossible, mali ang report. Panosia. Toto. Lin Xiaolu. Siyan Igay. Nakasulat sa papel. Siya ang ate mo. Ano pa ang masasabi mo? Kaluluwa lang ang pumalit pero ang katawan ay kailig sa ulo pa rin. Paano nila malalaman? Paano may taong magkapareho? Para magpanggap bilang ete mo? Hindi. Impossible. Isang probinsyana lang siya. Paano siya marunong magpiano? At saka, pinatay niya. Zigukincheng NG Shadow Society. Paano hindi siya paghihigantihan ng Shadow Society? Hindi ba kahina-hinala ang lahat ng ito? Ano? Mga ta NG Shadow Society. Ang tawag kay Lin Xiaolu. I Chairman. Totu ba? Grabe naman. May video ako. Gusto mong mamatay? Bakit kayo nandito? Sabi ko na mag-aaral ako, mag-aaral. Labas? Chairman, mag-aral ka mabuti. Tara na. May video ako. Panoorin nyo. Sana sa susunod na buhay, maging boss ka. Pumatay. Si Xiao Lu pala talaga ang itinulak ni Chen AI. Aray. Ano nangyari? Hindi. To video ka o. Paano nagawa ni Chan AI? Ang ganitong kalala? Xiaolu, sa mga lugar na hindi namin nakikita, ano pa ba? Ang dinanas mo. Boss, ang hirap ng pinagdaanan mo. Lin Xian Igay, dapat kang mamatay. Hindi. Lin Xian Igay, ganito ka pala. Kasuklam-suklam na babae. Chan AI, mula pagkabata, pinaghirapan ka namin ng tatay mo. Hindi ka pa nasisyahan? Kailangan bang patayin mo ang ete mo? Para maging masaya ka? Wala akong ginawa. Nanay, tatay, pakinggan niyo ako. Aray. Mulan gayon. Wala na akong anak na tulad mo. Huvak. Lin Xiaolu. Ikaw ba ang pumalit sa video ko? Ako ang pumalit. Ano naman ngayon? Ginawa ko lang ito para makita ng lahat. Ang totoong pangyayari at mabunyag ang iyong tunay na pagkatao. Hindi toto yan. Si Lin Xiaolu. Hindi kailangan nangahas na gawin yan sa akin. Tiyak na hindi ikaw si Lin Xiaolu. Sa midterm exam. Pinalitan ko ang test paper mo. Ang test paper na may score na 5 ay dapat sa iyo. Principal Zhu. Hinihiling ka o na si Lin Xiaolu. Ay muling sumagot sa mga tanong sa midterm exam. Kung hindi niya masasagot, pek siya. Isang impostor. Kung iba ang nag-exam, dapat siyang makulong. Tumayo ka muna. Hindi maganda ang muling pag-exam. Principal, bigyan pa si Xiaolu ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo siyang muling mag-exam. Inozentisia. Tama, kung siya talaga si Xiao Lu. Ang mga tanong sa midterm exam ay napakadali lang para sa kanya. Sige, estudyanteng Lin Xiao Lu, payag ka bang muling sagutan ang midterm exam? Walang problema.
Ngayon, ang score ni estudyanteng Xiaolu sa exam ay Perfect score. Ang galing mo. Ano ngayon? Mas mataas ang score ko sa iyo. Ako pa rin ang una. Xiaolu, ang galing mo talaga. Nako, lintian na bago dumating ang pulis. May sasabihin ka pa ba? paano ito nangyari? Nanay, nagkamali ako. Tulungan mo ako, pakiusap. Ayokong makulong, nanay. Lindsay Egay. Ang dami mong ginawang kasalanan. Kahit ang mga Diyos ay hindi ka na matutulungan. Lintianay, ikaw ay sangkot sa isang kaso ng sadyang pananakit. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. At si Yezhimin, may reklamo kami na ang pamilya Yi ay sangkot sa iligal na pagsuhol. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Dalhin sila. Ano ba? Nanay, ayokong makulong. Ano ba ang problema, Montag? Ano ba? Ayokong makulong. Deserve mo yen batter. Ano ba? Estudyanteng Link Xiaolu, ngayon ay iyong kaawan. Mayroon ka bang nais na matupad? Sa totoo lang, nais kong pasalamatan ang isang tao. Salamat sa kanyang pagmamahal at tulong. Sa buong paglalakbay na ito. Sa hinaharap, gusto kong samahan siya sa paglalakbay.